Si Diana ay bunsong anak ng mayamang negosyante na si Don Gregorio Vasquez. Sa kabila ng marangyang buhay niya ay hindi siya nakakaramdam ng tunay na kasiyahan dahil sa pagiging istrikto ng kanyang ama. Lahat ng desisyon niya ay palagi itong nakikialam. Kaya naman ang binalak ni Don Gregorio na ipakasal si Diana sa lalaking hindi niya mahal ay doon na siya nagdesisyon na lumayo kasama ang kanyang nobyo na si Andoy na isang hardinero. At sa paglayo na yun ni Diana ay naranasan niya ang hirap ng buhay at sunod-sunod na dagok. Sa paglipas ng mga taon ay mag-isang pinalaki ni Diana ang anak nila ni Andoy na si Andrea. Bagamat mahirap ang buhay ay pilit siyang nagpakatatag hanggang sa makapasok silang mag-ina sa isang restaurant bilang waitress at doon ay susubukin ang pasensya nila ng masungit na branch manager na si Almira. Makakayanan bang tiisin ni na Diana at Andrea ang pagmamalupit ni Almira? Huli na ba ang lahat upang mapatawad ni Diana ang kanyang ama kahit mahigit 20 taon na silang hindi nagkikita? Ito po ulit si Mr. Hope. Inyo pong pakinggan ang isa na namang kapanapanabik na pambihirang kwentong buhay. Ang mansyon ng mga Vasquez ay isa sa pinakamalaki at pinakamagarbong bahay na matatagpuan sa isang exclusive village sa syudad. Napapalibutan nyo ng napakalawak na bakuran na sa gilid ay may malaking swimming pool. Mula sa labas, tila perpekto ang buhay ng mga nakatira roon. Ngunit sa kabila ng marangyang pamumuhay, may isang pusong nakakulong sa loob ng bahay na yon. Si Diana Vasquez, ang bunso sa anak ng mayamang negosyante na si Don Gregorio Vasquez. Hindi gaya ng mga kapatid ni Diana na sina Emilio, Luis at Carmen na pawang may asawa na ay may kanya-kanyang negosyo. Si Diana ay nanatiling walang kalayaan. Sa edad na 23, siya pa rin ang tinitingnan bilang batang babae ng kanilang ama. Masyadong mahigpit si Don Gregorio pagdating kay Diana. Isa pang ikinakatakot ni Diana ay baka magaya siya sa mga nakatatanda niyang kapatid na hindi nagkaroon ng kalayaan na makapili ng taong pakakasalan ng mga ito. Lahat ng naging asawa ng mga kapatid niya ay tatay nila ang pumili. Isang araw, palabas si Diana ng kanilang bahay para makipagkita sa mga kaibigan niya nang bigla siyang tawagin ni Don Gregorio. Napahinto si Diana at tumingin siya sa kanyang ama. Bakit po, Papa? Tanong ni Diana. Saan ka pupunta at bis na bis ka? Hindi ka man lang nagpaalam sa akin. Sorry po, Papa. Akala ko po kasi wala kayo rito sa bahay. Magkikita lang po kami ni na Maricel at Rowena. Birthday po kasi ni Maricel ngayon. Sagot ni Diana. Hindi kita pinapayagan na lumabas ngayon. Dito ka lang. Hindi mo kailangan makipagkita kung kani-kanino. Lalo na sa mga kaibigan mo na yan na hindi natin ka-level. Tura ni Don Gregorio. Pero Papa, kaarawan po ni Maricel ngayon. Paniguradong magtatampo siya sa akin kapag hindi ako nakipagkita sa kanila. Paliwanag ni Diana. Wala akong pakialam. Kapag sinabi kong hindi ka aalis, hindi ka aalis. Matigas na wika ni Don Gregorio. Napayuko si Diana. Alam niyang wala na siyang magagawa. Hindi yun ang unang beses na hinarang o pinigilan ng kanyang ama ang kahit anong bagay na nais niyang gawin. Mula sa pagpili ng kanyang kurso sa kolehiyo hanggang sa pakikisalamuha sa ibang tao, lahat ng yon ay nakikialam si Don Gregorio. Umangat ang mukha ni Diana at diretso niyang tiningnan si Don Gregorio habang naluluha. Papa, dapat po ba'y kayo ang palaging masusunod sa buhay ko? Pakiramdam ko tuloy ay nakakulong ako sa bahay na ito. Mahinang wika ni Diana. Nakakulong? Yan ba ang tingin mo sa ginagawa ko, Diana? Napakaraming kababaihan ang nangangarap ng buhay mo. Wala ka nang kailangang problemahin dahil lahat ay nasa iyo na. Matuto ka magpasalamat sa lahat ng meron ka. Tandaan mo ito, Diana. Ako lang ang nakakaalam kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. At hindi ko hahayaan na masira ang kinabukasan mo nang dahil lang sa mga walang kabuluhang tao na kinakaibigan mo. Singhal ni Don Gregorio. Hindi na alam ni Diana kung paano ipaliliwanag sa tatay niya na ayaw niyang magaya sa mga kapatid niya. Sa isang banda, totoo ang sinabi ng kanyang ama na wala siyang kailangang problemahin sa buhay. Hindi siya nagutom at hindi niya kailangang magbanat ng buto. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon,
ay may puwang sa kanyang puso na hindi napupuna ng pera at karangyaan. Minsan, naiinggit siya sa mga kaibigan niya na malayang nakakapagdesisyon para sa sarili. May mga pagkakataon na hinihiling niya na sana ay hindi na lang siya naging sobrang yaman at baka wala siya sa ganong sitwasyon na lahat ng desisyon at kilos niya ay palaging dinidiktahan. Masama ang loob na bumalik si Diana sa kanyang silid at nakasimangot na ibinagsak ang sarili sa malambot na kama. Maya-maya ay may narinig siyang mahihinang pagkatok sa pinto ng kanyang silid. Bumangon siya at nang buksan niya ang pinto, ay nagliwanag ang kanyang mukha nang makita si Andoy na may dalang sariwang puting rosas. Alam niya na pinitas nito ang mga yun sa hardin nila na nasa likod ng mansyon. Hindi na nagsalita si Diana at agad niyang pinapasok si Andoy. Isinara niya at inilak ang pinto. May nakakita ba sa'yo nang papunta ka rito? Kinakabahan na tanong ni Diana kay Andoy. Wala. Alam mo kung gaano ko kaingat, di ba? Tugon ni Andoy. Mahigpit na niyakap ni Diana si Andoy. Lingid sa kaalaman ni Don Gregorio na sa mismong bahay nito ay may isang lihim na pag-iibigan ang nabuo kina Diana at Andoy. 4 na taon na ang relasyon nila at hanggang sa sandaling yon ay walang nakakaalam kahit na sino sa mga kasama nila sa mansyon. Si Andoy ay anak ng isa sa mga kasambahay ni Diana na si Aling Minda. 25 taong gulang na, matipuno at matikas ang pangangatawan at gwapong mukha. Sanay ang mga kamay ni Andoy sa paghuhukay ng lupa at pag-aalaga ng halaman. Ngunit sa kabila ng pagiging isang simpleng hardinero nito, ay taglay nito ang mapupungay na mga mata at maamong mukha na kayang tunawi ng puso ni Diana. Simula pagkabata, kilala na ni Diana si Andoy. Lumaki ito sa mansyon na yon kasama ng nanay nito hanggang sa magbinata na ito at maging hardinero ni Diana. Mula sa simpleng pag-uusap tungkol sa mga halaman at bulaklak, unti-unting nabuo ang isang hindi pangkaraniwang samahan sa pagitan nila ni Diana. Sa tuwing umiiyak o nalulungkot si Diana, ay kay Andoy siya tumatakbo. Hanggang ang pagkakaibigan nila ay tuluyang nauwi sa pag-iibigan. Para pala sa'yo, Diana. Ani Andoy sabay abot ng mga bulaklak kay Diana. Salamat, Andoy. Mabuti na lang at nagpakita ka sa akin. Kahit papano ay nawala ang inis ko kay Papa. Tura ni Diana. Bakit? Ano na naman ba ang nangyari? Curious na tanong ni Andoy. Hindi niya kasi ako pinayagan na lumabas at makipagkita sa mga kaibigan ko, Andoy. Lahat na lang ba ng bagay sa buhay ko ay kailangan makialam siya? Napapailing na himutok ni Diana. Sandaling natahimik si Andoy. Matama nitong nakatingin sa magandang mukha ni Diana na para bang may nais itong sabihin. May problema ba, Andoy? May nasabi ba akong masama? Ang nagtatakang tanong ni Diana. Mahal mo ba ako, Diana? Diretsyong tanong ni Andoy. Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre, mahal kita. Mabilis na sagot ng dalaga. Kung mahal mo ako, ipaglaban natin tong relasyon natin. Alam kong hindi magiging madali, pero hindi ko kayang habang buhay na lang tayo nagtatago. Gusto kong malaman na ng papa mo ang tungkol sa atin. Seryoso ang tinig ni Andoy. Bahagya itong lumapit kay Diana at marahang hinawakan ang kamay niya. Agad na napailing si Diana at mabilis na binawi ang kanyang kamay. Andoy, hindi mo naiintindihan. Kung malalaman ni Papa na magkasintahan tayo, ay magagalit siya sa'yo. Baka palayasin ka niya at ang nanay mo. Ayoko namang mangyari yun sa inyo. May takot na tugon ni Diana. Wala akong pakialam kahit palayasin kami ni Don Gregorio. Mahal kita, Diana. Pero ayokong ganito na lang tayo palagi. Patagong nagkikita at palagi natatakot na baka may makakitang nag-uusap tayo. Malungkot na sambit ni Andoy. Muling napabuntong hininga si Diana. Alam niyang totoo ang sinasabi ni Andoy. Pero sadyang takot siya sa maaaring maging resulta kapag ipinaalam nila kay Don Gregorio ang relasyon nila ng kanyang nobyo. Andoy, hindi ko pa kaya. Natatakot ako. Bigyan mo pa ako ng oras na makapag-ipon ng lakas ng loob. Pabulong na wika ni Diana. Kung ganun, hanggang kailan tayo magtatago? Tanong ni Andoy. Hindi ko alam. Pasensya ka na, Andoy. Tugon ni Diana sabay yuko.
Isang mahabang katahimikan ang namagitan kina Andoy at Diana. Hanggang sa narinig ni Diana ang malalim na buntong hininga nito. Matapos yon ay nagpaalam na. Nang makalabas na si Andoy ng silid na yon, ay nangihinang napaupo si Diana sa gilid ng kama. Nais niyang ipaglaban si Andoy, ngunit palagi siyang pinangungunahan ng takot niya sa kanyang ama. Lalo na't alam niya na tututol ito sa relasyon nila ni Andoy dahil hardinero nila ang kanyang nobyo. Isang umaga, kagigising pa lamang ni Diana nang kumatok si Don Gregorio sa pinto ng kwarto niya. Pinagbuksan niya ito at agad niya itong binati. Good morning, Papa. May kailangan po ba kayo? Tanong ni Diana. Mamayang gabi ay mag-ayos ka. Mayroon tayong mga espesyal na bisita na makakasama natin sa dinner. Tugon ni Don Gregorio. Napakunot noo si Diana. Sino pong mga bisita natin mamaya? Tanong niya na may halong pagtataka. Malalaman mo rin mamaya. Basta sundin mo na lang ang sinabi ko. Tura ni Don Gregorio. Bago pa makapagtanong ulit si Diana ay tumalikod na ang kanyang ama at iniwan siyang nagtataka kung sino ang mga panauhin nila mamaya sa hapunan. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, nakaupo si Diana sa harap ng isang malaking salamin sa kanyang silid habang marahang naglalagay ng manipis na makeup sa kanyang mukha. Pagkatapos, isinuot niya ang isang eleganting beige na dress na may manipis at makinis na tela na bumagay sa kanyang maputing kutis. Bago siya lumabas ng kwarto, saglit siyang tumingin sa kanyang refleksyon. Kahit anong bihis niya ng maganda, hindi nun kayang itago ang lungkot sa kanyang mga mata. Pagbaba ni Diana sa hagdan ay agad niyang naamoy ang mabangong halimuyak na mga pagkaing nakahain sa kanilang maluwang na dining area. Nang matanaw niya ang mesa, napagtanto niyang hindi yun isang ordinaryong hapunan. Nakahilera ang mga masasarap at mamahaling pagkain. May lechon na may malutong na balat at paeya na punong-puno ng hipon, tahong at alimango. Meron ding salmon steak, buttered lobster at ilang plato na mga gourmet pasta. Sa gilid ng hapag ay naroon ang mga mamahaling alak. Pati na rin ang isang tray ng assorted desserts tulad ng leche flan, braso de Mercedes at isang 3-layered chocolate cake. Sa dulo ng mesa ay nakaupo na si Don Gregorio. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa at tumango. Alam niyang aprobado rito ang ayos niya sa gabing yun. Umupo na si Diana at maya-maya ay pumasok na sa dining area ang kanilang mga bisita. Agad na tumayo si Don Gregorio. Ngumiti ito at sinalubong ang bagong dating. Sa unahan ay naroon si Victor na nakasuot ng mamahaling navy blue suit. Matangkad ito, matipuno ang katawan at may kakisigan. Sa likuran naman ito ay ang mga magulang nito na sina Don Manuel at Doña Celestina. Negosyante ito na may-ari ng ilang gasolinahan at oil depot. Gregorio, matagal-tagal na rin simula nung huli tayo nagkita. Masiglang bati ni Don Manuel sabay abot ng kamay kay Don Gregorio. Tama ka riyan, Manuel. At ngayon, napakagandang pagkakataon nito para muling magsama-sama ang ating pamilya. Masayang tugon ni Don Gregorio. Nang mapansin nito na hindi tumayo si Diana, ay pasimpleng lumingon to sa kanya at pinanlakihan siya ng mata. Napilitan si Dianang tumayo. Pilit siyang umiti at marahang yumuko bilang pagbati. Magandang gabi po sa inyo. Walang gana niyang wika. Agad namang lumapit si Victor at masiglang inabot ang kamay ni Diana at hinalikan yon. Mabilis na binawi ni Diana ang kanyang kamay. Diana, mas lalo kang gumaganda. Puri ni Victor sa kanya sabay ngisi. Walang imik na bumalik sa pagkakaupo si Diana at maya-maya ay sinimulan na nila ang pagkain. Nagsimula nang mag-usap sina Don Gregorio at Victor tungkol sa negosyo. Alam mo, Tito Gregorio, hindi biro ang pagpapatakbo ng isang oil business. Masyadong marami nangangailangan ng gasolina. At dahil doon, halos hindi nauubos ang kita namin. Sa totoo lang, may bago akong biniling luxury car last week. Pang-14 na sa koleksyon ko. Panimula ni Victor habang umunguya ng steak. Aba, batang-bata ka pa pero napakagaling mo na sa negosyo. Yan ang hinahanap ko sa isang lalaking magiging asawa ng anak ko.
Masayang humalakhak si Don Gregorio. Wala namang imposible sa buhay, Tito. Kung may diskarte ka, hahanga sa iyo ang lahat. Katulad ko, maraming humahanga sa kakayahan kong palaguin ang negosyo namin. In fact, ilang business magazines na nga ang gusto kong interviewin pero tumatanggi lang ako. Gusto ko na kahit papano maging private pa rin ang personal life ko. Sabi ni Victor sabay tawa. Humigpit ang pagkakahawak ni Diana sa kanyang tinidor. Napatingin siya sa kanyang ama na halatang aliw na aliw sa kayabangan ni Victor. Kung siya lang ang masusunod, gusto niya nang matapos ang hapunang yon. Habang nag-uusap pa ang dalawa, napakagatlabi si Diana. Hindi niya maintindihan kung paano nasisikmura ng kanyang ama ang kayabangan ni Victor. Napakaswerte ng mapapangasawa mo, Victor. Tura ni Don Gregorio. Napatingin si Diana sa kanyang ama sa sinabi nito. Naramdaman niya ang malamig na pagdapo ng kaba sa kanyang dibdib. Alam niya na meron itong pahiwatig sa sinabi nitong yon. Matapos ang hapunan, ay agad na tumayo si Diana. Hindi na kasi niya kayang magtagal pa ron dahil sumakit na ang tenga niya sa pakikinig sa mga pagyayabang ni Victor. Excuse me po, Papa. Magpapahinga na po ako sa kwarto ko. Magalang na pagpapaalam ni Diana. Hindi pa tayo tapos, Diana. Pag-uusapan pa natin ang totoong dahilan kung bakit nandito sina Victor. Pigil ni Don Gregorio. Napakunot ang noo ni Diana at napailing. Kung tungkol po sa negosyo ang pag-uusapan, sorry pero hindi po ako interesado. Ani Diana. Hindi negosyo ang pag-uusapan natin, Diana, kundi ang kasal ninyo ni Victor. Malamig na wika ni Don Gregorio. Pakiramdam ni Diana ay sandaling huminto ang mundo niya. Halos hindi siya makagalaw sa kinatatayuan niya. Nanginginig ang buong katawan niya habang hindi makapaniwalang nakatingin sa kanyang ama. Anong sinabi ninyo? Mahinang tanong ni Diana. Iniisip niya na baka sakaling nagkamali lang siya ng dinig sa sinabi ng kanyang ama. Ngunit diretso siyang sinagot ni Don Gregorio. Ikaw at si Victor ay magpapakasal, Diana. Tura nito. Halos matumba si Diana sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya napansin ang nanunuksong tingin ni Victor sa kanya. Papa, hindi. Wala akong balak magpakasal kay Victor. Ayoko po. Mariin ang boses na tugon ni Diana. Hindi ikaw ang magpapasya sa bagay na yan, Diana. Singhal ni Don Gregorio. Pero Papa, hindi ko siya mahal. Tutol ni Diana. Halos maiyak na siya ng sandaling yon. Matututunan mo rin siyang mahalin. Isa pa, isa itong tamang desisyon para sa pamilya natin. Kaya maupo ka at wag mo kong bigyan ng sakit ng ulo. Wag mo ko ipahiya kina Victor. Malamig na sagot ni Don Gregorio. Samot-saring emosyon ang lumukob kay Diana. Alam niya na walang saysay ang pagsuway niya sa kanyang ama dahil sa huli ay ito pa rin ang masusunod. Dahan-dahan siyang naupo muli sa kanyang upuan. Ngunit nanatili siyang nakayuko. Habang ang lahat ng nasa hapagkainan ay masayang pinag-uusapan ng kasal, si Diana ay nakatulala lamang at wala sa sarili. Hindi niya alam kung paano siya makakatakas sa nakatakdang kasal na ito. At ang mas masakit pa ay wala siyang laban sa desisyong ginawa ng kanyang ama para sa kanya. Nang matapos na ang pag-uusap tungkol sa kasal ni Diana at Victor, ay nagpaalam na sina Victor sa kanila. Nang tuluyan ng makaalis ang binata at ang pamilya nito ay naiwan si Diana sa dining area kasama ang kanyang ama. Tahimik siyang nakaupo habang nakatitig sa mga natirang pagkain sa hapag. Papa, hindi ko kaya magpakasal kay Victor. Parang awa niyo na. Huwag niyong hayaang gawin kong isang bagay na labag sa kalooban ko. Malungkot na sambit ni Diana. Wala ka nang magagawa, Diana. Matagal na naming pinlano ang kasal ninyo ni Victor. Tura ni Don Gregorio. Ano? Matagal niyo nang pinlano ang kasal ko kay Victor? Ibig sabihin, matagal na kayo may kasunduan ni Victor at ng pamilya niya? At wala man lang kayong sinabi sa akin? Hindi makapaniwalang tanong ni Diana. Ginawa ko yon para maging mas madali ang lahat para sa'yo. Isa pa, alam kong si Victor ang tamang lalaki para sa'yo. Tura ni Don Gregorio.
Hindi siyang tamang lalaki para sa akin. Papa, hindi ko siya mahal. Paano ako magiging masaya kung pakakasalan ko ang isang lalaking hindi ko naman gusto? Tura ni Diana. Umiling si Don Gregorio. Diana, hindi lang pagmamahal ang batayan ng kaligayahan at para maging masaya ka. Si Victor ay mayaman, responsable at may matinong negosyo. Sigurado ang kinabukasan mo sa kanya. Isa pa, malaki ang maitutulong niya sa mga negosyo natin. Mariing wika ni Don Gregorio. Tumayo si Diana. Hindi niya na kayang pigilan ang galit at sama ng loob na kanyang nararamdaman. Hindi ako papayag na maging kagaya ng mga kapatid ko. Hindi ba kayo nagsasawa sa kakadikta sa amin? Hindi ba kayo napapagod sa pagpilit na sundin namin ang gusto ninyo? Mataas ang boses na sambit ni Diana. Ginagawa ko ito para sa inyong magkakapatid. Hindi mo ba nakikita kung ano na ang buhay ng mga kapatid mo? Maginhawa. Wala silang problema sa pera. May mga pamilya silang kagalang-galang. Hindi ba yun ang gusto mo? Maging ang boses ni Don Gregorio ay malakas na rin. Maganda nga ang buhay nila pero sigurado kung hindi sila masaya kagaya ko. Pagod na ako, Papa. Sawa na akong sundin ang gusto ninyo. Kailan niyo ba ako bibigyan ng pagkakataong mamili para sa sarili ko? Halos naiiyak na sabi ni Diana. Hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo, Diana. Hindi na mahalaga kung anong gusto mo. Ito ang tamang desisyon at wala kang magagawa kundi sundin ako. Ani Don Gregorio. Isang mahabang katahimikan ang namagitan kina Diana at Don Gregorio. Napagtanto ni Diana na kahit anong paliwanag ang gawin niya ay hindi siya pakikinggan ng kanyang ama. Makalipas ang ilang sandali ay walang imik na tumayo si Don Gregorio at iniwang mag-isa si Diana sa dining area. Nanatiling nakatayo si Diana. Ngunit nang marinig niyang lumapat ang pinto ng silid ng kanyang ama sa itaas ng kanilang bahay, ay bumagsak siya sa upuan at tuluyang naiyak. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Alam niyang wala siyang laban sa ama niya. Pero hindi siya basta-basta susuko. Hindi niya hayaang tuluyang mawala sa kanya ang kalayaang matagal niya nang inaasam. Pagkapasok ni Diana sa kanyang silid, ay nasapu niya ang kanyang noo. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Nagsimula siyang maglakad-lakad sa loob ng kanyang kwarto habang nag-iisip sa kung ano ang gagawin niya. Huminto siya sa harap ng salamin at tinitigan ang sariling refleksyon. Kitang-kita niya ang lungkot sa kanyang mga mata, ang takot at higit sa lahat, ang kawalan ng kalayaan. Hanggang isang ideya ang biglang sumagi sa isip ni Diana. Alam niya na yun lang ang paraan para tuluyan siyang makalaya sa buhay na meron siya sa piling ng kanyang ama. Mabilis niyang kinuha ang isang bag mula sa kanyang aparador at nagsimulang mag-impake. Isa lang ang naiisip niyang gawin. Tatakas siya. At sa gabing yun, tuluyang nagdesisyon si Diana na talikuran ang buhay na matagal na niyang gustong takasan. Kinaumagahan, pagkagising ni Diana ay agad siyang nagtungo sa likod ng mansyon. Doon ay nakita niya si Andoy na abala sa pagdidilig ng mga halaman gamit ang isang hose. Suot nito ang isang lumang kamiseta at kupas na pantalon. Bahagyang basa ang buhok nito dahil sa pawis. Pinagmasdan ni Diana ng matagal si Andoy. Huminga siya ng malalim at nag-ipon siya ng lakas ng loob para kausapin ang nobyo. Alam niyang isang malaking desisyon ang gagawin niya at kapag ginawa niya yon ay hindi na siya maaaring umatras. Matapos ang ilang saglit, dahan-dahan siyang lumapit kay Andoy. Nang marinig ni Andoy ang kanyang yabag ay itinigil nito ang ginagawa at tumingin sa kanya. Huminto si Diana sa harapan ni Andoy. Diana, anong ginagawa mo rito? Baka makita ka ni Don Gregorio. Baka kung anong isipin niya. May pag-aalalang tura ni Andoy. Hindi agad nakasagot si Diana. Sa halip, tinitigan niya lang si Andoy. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita na siya. Andoy, kailangan nating mag-usap. Panimula ni Diana. Tungkol saan? May problema ba? Tanong ni Andoy na may bahagyang pagkunot ng noo.
Gusto kong makipagtanan sa iyo, Andoy. Gusto kong umalis na sa lugar na to. Gusto kong dalin mo ako sa isang lugar na hindi tayo masusundan ni Papa. Diretso at walang gatol na sagot ni Diana. Namilog ang mga mata ni Andoy at nabitawan nito ang hose na hawak nito. Maya-maya ay tumawa ito. Nagbibiro ka lang, di ba? Tawa ni Andoy. Umiling si Diana. Hindi ako nagbibiro, Andoy. Seryoso ako. Gusto ko nang umalis sa bahay na ito. Mariing tura ni Diana. Unti-unting nawala ang ngiti sa labi ni Andoy at napalitan niyo ng pag-aalala. Bakit? Ano bang nangyari? Tanong ni Andoy. Gusto akong ipakasal ni Papa kay Victor. Wala akong pagpipilian, Andoy. Ayokong pakasalan siya. Ikaw ang mahal ko at gusto kong lumayo. Tulungan mo ko. Parang awa mo na. Sagot ni Diana habang pinipigilan ng luhang nagbabadyang bumagsak sa kanyang mga mata. Nanatiling tahimik si Andoy. Nakita ni Diana ang pagkalito at takot sa mukha nito. Makalipas ang ilang saglit, bumuntong hininga si Andoy at nagsalita. Diana, sigurado ka ba? Kapag umalis tayo, mag-iiba na ang buhay mo. Kung sasama ka sa akin, hindi ko maibibigay ang buhay na meron ka rito sa mansyon. Paalala ni Andoy. Hinawakan ni Diana ang mga kamay ni Andoy at mahigpit yung pinisil. Wala na akong pakialam kahit maghirap ako. Wala akong pakialam sa pera o sa yaman. Ang gusto ko lang ay makasama ka nang hindi tayo natatakot. Pagod na akong sundin ang gusto ng papa ko. Gusto ko nang mabuhay para sa sarili ko. Para sa atin. Tura ni Diana. Kailan mo gustong umalis? Tanong ni Andoy. Mamayang gabi. Determinadong sagot ni Diana. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong yon ay wala nang pakialam si Diana sa buhay na naghihintay sa kanya sa labas ng mansyon. Ang gusto niya lang ay maging malaya at makasama si Andoy. Kinagabihan, bumaba ng tahimik si Diana mula sa kanyang kwarto. Kinakabahan siya habang bitbit ang isang maletang naglalaman ng ilan niyang damit at kaunting alahas. Tahimik ang buong mansyon at sigurado siyang tulog na tulog ang lahat ng tao ron. Nang makarating siya sa likod ng bahay ay naroon na si Andoy. Naghihintay ito sa kanya sa ilalim ng puno ng mangga. May dala itong isang traveling bag. Nang makita siya ng binata, agad itong lumapit at hinawakan ng kanyang kamay. Handa ka na ba? Tanong ni Andoy. Tumango si Diana. Oo, Andoy. Wala nang atrasan ito. Seryosong sagot ni Diana. Matapos ang napakahabang biyahe sakay ng isang lumang bus, sa wakas ay nakarating na sina Diana sa probinsya ni Andoy. Ang lugar ay napaliligiran ng malalawak na bukirin, matatayog na puno at payapang tanawin na malayo sa magarbong mundo na kinalakihan ni Diana. Ang kanilang bagong tahanan ay isang maliit na kubo sa gitna ng bukid. Ibinenta ni Diana ang mga alahas na dala niya at ipinambili nila yon ng mga gamit. Sa mga unang araw, ramdam ni Diana ang hirap ng bagong buhay na kanyang pinili. Paggising pa lang sa umaga ay kailangan niya ng iguhit sa isip ang kanyang bagong realidad. Hindi na siya gigising sa malambot na kama na may nakaabang na masarap na almusal sa mesa. Sa halip, gumigising siya sa tunog ng tilaok ng manok. Isang umaga, nakita siya ni Andoy na nakaupo sa gilid ng kubo. Nakatingin siya sa malayo at iniisip kung kumusta na ba ang tatay niya. Nahihirapan ka na ba? Tanong ni Andoy. Sa totoo lang, hindi ko akalain na ganito pala kahirap ang buhay dito. Hindi ako marunong magluto sa kahoy na kalan. Hindi ko alam kung paano mag-igib ng tubig sa balon. At ang mga kamay ko, gumagaspang na. Inilahad ni Diana ang kanyang mga palad na noon ay malambot at maputi. Napangiti si Andoy at marahang hinawakan ang mga kamay niya. Masasanay ka rin. Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng sabay-sabay. Unti-unti, matututunan mo rin ang mga bagay na yan. Dumaan pa ang ilang araw at unti-unting natuto at nasanay si Diana sa bago niyang buhay. Kahit mahirap,
pilit niyang ginawa ang lahat upang makasabay sa bagong buhay niya sa piling ni Andoy. Natutunan niyang magsibak ng kahoy, magluto gamit ang uling, at mag-igib ng tubig mula sa balon. Kahit minsan ay napapagod siya, ay hindi niya pinagsisihan ang kanyang desisyon na sumama kay Andoy. Isang hapon, habang nakaupo siya sa labas ng kubo at pinagmamasdan si Andoy na nagbubungkal ng lupa para sa kanilang gulayan, nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Hindi na yun ang buhay na meron siya dati, pero sa buhay niyang ito ay dito niya naramdaman ang tunay na kalayaan. Makalipas ang 1 taon, naging masaya at payapa ang buhay ni Diana at Andoy sa maliit nilang tahanan. Sa kabila ng simpleng pamumuhay, natutunan na ni Diana ang lahat ng kailangang gawin, mula sa paghahanda ng pagkain at hanggang sa pagtatanim ng gulay sa kanilang maliit na bakuran. Nagdesisyon na rin silang magpakasal. Sa isang maliit na simbahan sa bayan sila ikinasal. Wala mang marayang kasuotan o engrandeng selebrasyon, ay napakasaya pa rin ni Diana sa araw na yon. Sa harap ng pari ay ipinangako nila na habang buhay silang magmamahalan at magsasama sa hirap at ginhawa. Pagkatapos ng ilang buwan, isang balita ang lubos na nagbigay ng saya sa kanilang dalawa, at yun ay ang pagbubuntis ni Diana sa una nilang anak ni Andoy. Isang umaga, habang mag-isang nasa kubo si Diana ay naisipan niyang magdilig ng mga tanim na gulay nila sa harapan ng bahay. Naramdaman niya ang bahagyang paggalaw ng kanyang anak sa loob ng kanyang sinapupunan. At napangiti siya dahil alam niyang ilang buwan na lang ay manganganak na siya. Maya-maya ay natigilan si Diana nang marinig niya ang pagdating ng isang sasakyan. Mabilis siyang napatingin sa kalsada nang huminto sa harapan ng bakuran nila ang isang mamahaling kotse. Nanlamig ang kanyang katawan dahil alam niya kung sino ang nagmamay-ari ng sasakyang yon. Bumukas ang pinto ng kotse at bumaba mula roon si Don Gregorio na may seryosong muka habang nakatingin kay Diana. Natigilan si Diana. Alam niya na wala ng silbi kung magtatago siya sa loob ng kubo dahil nakita na siya ng kanyang ama. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang naglalakad si Don Gregorio palapit sa kanya. Papa, Nanginginig ang boses na wika ni Diana. Huminto ang tatay niya sa harapan niya. Diana, sumama ka na sa akin. Uuwi ka na sa bahay. Tura ni Don Gregorio at mahigpit nitong hinawakan ang braso niya. Papa, hindi na ako babalik sa inyo. Kasal na kami ni Andoy at buntis ako. Deklara ni Diana. Sandaling natigilan si Don Gregorio. Tila hindi ito makapaniwala sa narinig. Nagdilim ang mukha nito. Marahas nitong binitiwan ang braso ni Diana at matalim siyang tiningnan habang nakakuyom ang mga kamao. Sinira mo ang buhay mo, Diana! Iniwan mo ang lahat ng marangyang bagay para sa walang kwentang buhay na meron ka rito! Ipinagpalit mo si Victor para sa isang lalaking walang maibibigay sa iyo kundi kahirapan! At ngayon, may anak ka pang iluluwal sa mundong ito sa ganitong kalagayan! Galit na sigaw ni Don Gregorio. Papa, itong buhay na pinili ko. Masaya ako kay Andoy. Hindi kayamanan ang sukatan ng kaligayahan. Oo, mahirap ang buhay ko rito pero mas masaya ako rito kesa sa mansyon. Malakas na sagot ni Diana. Ito ang tatandaan mo. Hindi na kita anak mula sa araw na ito. Itinatakwil na kita bilang anak ko. Hindi na kita anak! Sigaw ni Don Gregorio habang dinuduro si Diana. Nagpupuyo sa galit na tumalikod si Don Gregorio at hindi na nito hinintay na magsalita pa si Diana. Walang lingon-likod na pumasok ito sa sasakyan at mabilis na umalis. Nang tuluyang mawala ang sasakyan sa paningin ni Diana, ay napahawak siya sa kanyang tiyan. Masakit para sa kanya na itinakwil siya ng sarili niyang ama, ngunit wala na siyang magagawa kung yun ang desisyon nito. Sa tingin niya ay mas makabubuti na rin yun upang hindi na sila gambalain pa ni Don Gregorio.
Mabilis na lumipas sa mga buwan, hanggang isang gabi kung kailan malakas ang ulan, ay naramdaman ni Diana ang labis na pananakit ng kanyang tiyan. Habang nakahiga sa banig ay napakapit siya ng mahigpit sa kamay ni Andoy habang nilalabanan ang matinding paghilab ng kanyang tiyan. Nang sabihin niya kay Andoy na manganganak na yata siya, ay agad itong lumabas ng bahay upang tumawag ng kumadrona. Hindi nagtagal ay bumalik na si Andoy kasama ang isang kumadrona. Maya-maya lang ay pinuno ng pagsigaw at pag-ire ni Diana ang gabi. Andoy! Masakit! Sigaw ni Diana sabay buga ng hangin. Kaunti na lang, Diana. Kaunting tiis na lang. Kaya mo yan. Pagpapalakas ni Andoy sa loob niya. Ilang sandali pa, isang malakas na tinig ang pumuno sa loob ng kubo. Hindi mula kay Diana, kundi mula sa bagong silang nilang sanggol. Napaluha si Andoy sa labis na tuwa nang makita ang maliit na nilalang na inilapag ng kumadrona sa dibdib ni Diana. Nang sabihin ng kumadrona na babae ang anak nila, ay mas lalong nakaramdam ng kasiyahan si Diana. Masayang hinaplos ni Diana ang pisngi ng sanggol at gaya ng napagkasunduan nila noon ni Andoy, pinangalanan nilang Andrea ang kanilang anak. 5 taon ang mabilis na lumipas at sa kabila ng hirap ng buhay, naging masaya si Diana sa buhay niya kasama si Andoy at ang anak nilang si Andrea. Masigla at malusog si Andrea at lumaki itong isang masayahing bata. Ngunit ang masayang buhay ni Andrea ay unti-unting naglaho nang bumagsak ang katawan ni Andoy. Madalas itong mahilo, magsuka at mawala ng balanse. Hanggang sa isang araw, matapos ang pagsusuri sa isang ospital sa bayan, natanggap nila ang isang masaklap na balita na may brain cancer si Andoy. Ang mas lalo pang nagpalugmok sa kanila ay ang laki ng halaga ng pera na kailangan nila para sa pagpapagamot ni Andoy. Diana, pasensya ka na. Nang dahil sa sakit ko na ito ay nahihirapan tayo. Naluluhang sabi ni Andoy kay Diana habang nasa ospital sila. Ano ka ba? Hindi mo kasalanan ito. Huwag ka mag-alala. May awa ang Diyos. Malalagpasan din natin ito. Tura ni Diana. Nagpigil ng luha si Diana at nag-isip siya sa kung paano siya makakahanap ng malaking halaga ng pera. Wala silang ari-ari ang may bebenta. Wala silang kakilalang maaaring mahiraman. Hanggang sa natigilan siya nang maalala niya ang kanyang amang nagtakwil sa kanya. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, ay muling bumalik si Diana sa mansyon kung saan siya isinilang at lumaki. Naglakad siya sa malawak na driveway. Halos walang nagbago roon at samot-saring alaala ang bumalik sa kanya habang naglalakad siya papunta sa main door. Pagdating ni Diana sa loob ng mansyon, ay sinalubong siya ng nanlilisik na tingin ni Don Gregorio. Anong ginagawa mo rito? Malamig nitong tanong. Lumunok si Diana at pilit na pinalakas niya ang loob. Papa, may sakit si Andoy. Kailangan namin ng pera para sa gamutan niya. Naluluhang wika ni Diana. Napangisi si Don Gregorio. Puno ng panunuya ang tingin nito kay Diana. At anong kinalaman ko dyan? Hindi ba't pinili mo ang lalaking yon kesa sa mga gusto ko para sa'yo? Hindi ba sinayang mo ang buhay mo para sa kanya? At ngayon bumalik ka rito para humingi ng tulong? Huli na ang lahat, Diana. Wala na akong pakialam sa'yo! Singhal ni Don Gregorio. Nangilid ang luha ni Diana. Alam niyang mahirap kumbinsihin ang kanyang ama. Ngunit hindi siya maaaring sumuko. Lumapit siya at lumuhod sa harapan nito. Hinawakan pa niya ang kamay ni Don Gregorio. Papa, maawa ka naman. Hindi lang para sa akin, kundi para kay Andrea. Ayokong mawalan ng tatay ang anak ko. Umiiyak na pakiusap ni Diana. Marahas na inalis ni Don Gregorio ang kamay nito mula sa pagkakahawak ni Diana. Gaya ng sinabi ko, wala na akong pakialam sa iyo at sa anak mo.
Baka nakakalimutan mo. Hindi na kita anak, Diana. At wala akong pakialam sa asawa mo kahit mamatay pa siya. Umalis ka na at huwag ka nang babalik dito! Galit na sigaw ni Don Gregorio. Parang sinaksak sa puso si Diana sa narinig. Walang tigil ang pagtulo ng kanyang luha. Wala na siyang nagawa kundi ang tumayo at lumabas ng mansyon. Hindi niya akalaing kahit lumuhod na siya sa harapan ni Don Gregorio, ay wala siyang naramdaman kahit kaunting awa mula rito. Doon na niya tuluyang tinanggap na hindi na kailanman maaaring maging bahagi ng buhay niya ang kanyang ama. Sa kasamaang palad, pumanaw si Andoy dahil sa kakulangan na mabigyan ng nararapat na medikal na atensyon ang sakit nito. Labis na nagluksa si Diana sa pag-iwan sa kanila ni Andoy. Isang umaga, nasa sementeryo si Diana at tanging ang mahihinang paghikbi niya lang ang maririnig sa paligid. Nakatayo siya sa harap ng puntod ni Andoy. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog at ang puso niya ay parang dinudurog sa hindi masukat na sakit. Ang lalaking minahal niya ng buong puso, ang lalaking pinili niyang makasama sa kabila ng lahat, ngayon ay isang malamig na bangkay na lamang na nakahimlay sa ilalim ng lupa. Napaluhod si Diana. Mahigpit niyang niyakap ang sariling katawan habang ang luha ay bumabagsak ng walang tigil sa kanyang pisngi. Andoy, bakit mo kami iniwan? Paano na kami ni Andrea? Mahina at umiiyak na bulong ni Diana. Umasa siya na naririnig pa rin siya ng kanyang asawa. Pumikit si Diana at inalala ang bawat ngiti ni Andoy. Ang mga yakap nito na nagbigay sa kanya ng kapanatagan at ang boses nitong laging puno ng pag-asa. Ngunit ng sandaling yon, lahat ng yon ay isa na lamang alaala. Isang alaalang kailanman ay hindi na mabubuhay muli. At sa gitna ng kanyang matinding pagdadalamhati, isa ring matinding galit ang namuo sa kanyang puso. Kung tinulungan lang sana ako ni Papa, buhay ka pa sana, Andoy. Mariing wika ni Diana. Galit at puot ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Nagkaroon siya ng galit sa kanyang ama. Kung binigyan lang siya nito ng kahit kaunting awa, kung pinahiram lang nito ang perang kailangan nila, marahil buhay pa si Andoy at buo pa rin ang kanyang pamilya. Pero wala na. Huli na ang lahat. Huminga ng malalim si Diana at pilit niyang nilunok ang galit na bumabalot sa kanya. Hindi siya maaaring mabuhay sa inanakit. Hindi siya maaaring hayaang lamunin siya ng sakit at puot dahil kailangan niyang maging magandang ehemplo sa kanyang anak na si Andrea. Andoy, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang buhay na wala ka. Pero nangangako ako sa'yo. Gagawin kong lahat para kay Andrea. Hindi ko siya pababayaan. Kahit anong mangyari, poprotektahan ko ang anak natin. Pangako ni Diana kay Andoy. Patawarin mo ko kung hindi kita nailigtas. Pero ipinapangako ko, hindi ko hahayaang maghirap ang anak natin tulad ng paghihirap natin ngayon. Dugtong pa ni Diana. Dahan-dahan siyang tumayo at niyakap ang sariling katawan upang bigyan ng lakas ang sarili. Tapos na ang kanyang pagluha. Wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang lumaban. Habang naglalakad si Diana palayo sa puntod ni Andoy, alam niya na simula sa araw na yon ay mas lalong magiging mahirap ang buhay nila ng kanyang anak. Ngunit gaya ng ipinangako niya kay Andoy, gagawin niya ang lahat upang mabuhay si Andrea ng maginhawa at malayo sa hirap. Mula nang mawala si Andoy, tila isang bangungot ang bawat araw ni Diana. Ang dating tahanan nilang puno ng pagmamahal at halakhak ay naging tahimik at malungkot. Ang hapagkainan na dati nilang pinagsasaluhan bilang isang masayang pamilya ay madalas na walang laman. At ang gabi ay laging may kasamang gutom at luha. Mama, gutom na po ako.
Mahina at inosenteng sabi ni Andrea habang nakahawak ito sa tiyan. Nadurog ang puso ni Diana. Ilang araw na rin silang nagtitipid sa kakarampot na bigas na naitabi niya. Kahit anong pagsusumikap niyang makahanap ng trabaho ay wala siyang nahahanap. Wala siyang kakilala at walang gustong kumuha sa isang babaeng gaya niya na walang sapat na karanasan sa pagtatrabaho. Sa ikatlong araw ng kanilang pagdurusa, napagdesisyonan ni Diana na bumalik na lang sa Maynila. Alam niyang mas maraming oportunidad sa lungsod. Doon ay alam niyang makakahanap siya ng paraan para mabuhay sila ni Andrea. Kaya naman, kahit walang kasiguruhan sa magiging buhay sa lungsod, ay bumalik doon si Diana kasama si Andrea. Bit-bit lamang ang isang lumang maleta ay muling pinasok ni Diana ang maingay at masikip na lansangan ng Maynila. Hindi na yun kasing komportable ng dati. Wala na siyang marangyang bahay na inuuwian at wala nang kanyang dating buhay bilang anak ng isang mayamang negosyante. Nakakita si Diana ng isang maliit na apartment sa isang makipot na eskinita. Hindi nag-aksaya ng oras si Diana. Sa unang linggo pa lang, naghanap na siya ng trabaho. Naging labandera siya, kasambahay, tagasilbi sa isang maliit na kainan at kahit anong mapagkakakitaan basta marangal. Madaling araw pa lang ay bumabangon na siya upang maglaba para sa ibang tao. Sa umaga, naglilinis siya sa isang bahay at sa gabi, nagiging tagapagsilbi siya sa isang maliit na karinderya kapalit ng kaunting pagkain at maliit na halaga ng pera. Tuwing pagod na pagod si Diana, iniisip niya si Andrea. Nagbibigay ito ng kasiyahan sa kanya sa tuwing nakikita niya ang masayang mukha ng anak niya sa tuwing may naiuuwi siyang pagkain. Lahat ng hirap at pagod ay tiniis ni Diana dahil wala siyang ibang aasahan kundi ang sarili niya. 20 taon ang mabilis na lumipas, ngunit hindi pa rin nagbago ang kalagayan ni Diana at ng kanyang anak na si Andrea. Lugmok pa rin sila sa kahirapan at ng panahon na yon ay nagtatrabaho siya sa isang pabrika. Araw-araw niyang tinitiis ang maingay na makinarya, ang nakakapagod na pagtayo buong araw at ang matinding init sa loob ng pabrika. Ang tanging ipinagpapasalamat ni Diana ay ang lumaking mabuting bata si Andrea. Matalino ito, masipag at mapagmahal na anak. Isinakripisyo ni Diana ang lahat upang maitaguyod ang pag-aaral nito. Kahit gutom siya, basta may baon ng anak niya ay ayos lang sa kanya. Kahit pagod siya, basta maihatid niya lang ito sa pangarap nito na maging isang nurse ay hindi siya nagrereklamo. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap niya, tila hindi pa rin sapat para makaahon sila sa kahirapan. Isang gabi, kumakain ng hapunan sina Diana at Andrea. Napansin ni Diana ang pananahimik ng kanyang anak na parang may bumabagabag dito. Anak, may problema ka ba? Tanong ni Diana kay Andrea. Nag-aalangan si Andrea, pero huminga ito ng malalim bago nagsalita. Mama, kailangan ko na pong magbayad na ng tuition fee. Hindi na raw po tatanggapin ng promissory note. Malungkot na wika ni Andrea. Natigilan si Diana. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang anak. Alam niyang malaki ang halagang yon at wala silang ganong pera. Baka naman pwedeng pakiusapan ng eskwelahan, anak. Baka pwede pang magbigay ng palugit. Tura ni Diana. Umiling si Andrea. Mama, ilang beses na po ako nagbigay ng promissory note eh. Wala na raw pong kasiguraduhan kung makakabayad pa tayo. Kaya kailangan na pong bayaran ng buo bago ang deadline. Sambit ni Andrea. Nakagat ni Diana ang labi niya. Alam niyang totoo yun pero hindi niya alam kung saan siya kukuha ng ganong kalaking pera. Baka mas mabuti pong uminto na muna ako, Mama. Maghahanap na lang po ako ng trabaho para mas makatulong po ako sa inyo. 25 naman na po ako eh.
Nakapagtrabaho naman na po ako dati. Hindi po ba kaya ako umabot ng ganitong edad na nag-aaral pa ako ay dahil patigil-tigil ako at nagtatrabaho ako sa tuwing hindi ako nag-aaral? Masiglang wika ni Andrea. Hindi, Andrea. Hindi ka nahihinto sa pag-aaral. Kahit anong mangyari, hindi mo na ititigil ang pag-aaral mo. Yan lang ang kaya kong ipamana sa iyo, anak. Hindi mo dapat isuko ang pangarap mo. Mariing wika ni Diana. Pero mama, wala na po tayong pera. Ungot ni Andrea. Gagawa ako ng paraan. Hindi ako papayag na hindi ka makapagtapos sa pagkakataong ito. Sagot ni Diana kahit wala siyang ideya kung paano siya makakabayad sa tuition fee ng kanyang anak. Naluluhang tumango si Andrea. Hindi na ito nagsalita at alam ni Diana ang pinipigilan nito ang pag-iyak. Hindi na alam ni Diana kung paano pa niya matutustusan ang tuition fee ni Andrea. Sa kanyang desperasyon, pinili niyang humanap ng karagdagang trabaho dahil hindi sapat ang sahod niya sa pabrika. Sa wakas, natanggap siya bilang tagalinis sa isang maliit na kainan. Mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ang pasok niya roon. Maliit lang ang sahod pero inisip niyang kahit papaano ay madadagdagan ang kanyang kita. Pagkatapos ng kanyang trabaho sa kainan, ay magmamadali naman siya papasok patungo sa pabrika. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Dahil sa pagod at siksikang biyahe, palagi siyang nahuhuli ng ilang minuto sa pagpasok sa pabrika. Kahit anong pilit niya, hindi niya magawang makarating sa tamang oras. Sa una, binalaan lang siya ng supervisor nila. Pero habang tumatagal ay dumarami ang mga araw na late siya sa trabaho. Hanggang isang araw, isang masamang balita ang sumalubong sa kanya. Pinatawag si Diana sa opisina ng kanilang supervisor. Pagdating doon ay naramdaman niya ang takot at kaba habang nasa harap niya ang supervisor nila. Pasensya na, Diana, pero kailangan na naming tapusin ang iyong kontrata. Napakaraming beses ka nang nahuli sa trabaho at hindi na namin ito pwedeng palagpasin. Baka tularan ka ng ibang empleyado rito. Naiilang na wika ng supervisor. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Diana. Nanginig ang kanya mga kamay at hindi niya alam kung ano ang isasagot. Sir, pakiusap, bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko po sinasadyang mahuli palagi. Kailangan ko lang po ng pandagdag na trabaho para sa anak ko. Nagmamakaawa na pakiusap ni Diana. Alam kong mahirap ang sitwasyon mo, pero kailangan naming ipatupad ang patakaran ng kumpanya. Hindi namin ito pwedeng palagpasin, Diana. Pasensya na. Sambit ng supervisor. Pakiusap po, trabaho ko lang po ang meron ako. Wala na akong ibang aasahan. Pabulong na sabi ni Diana pero nanatiling matigas ang ekspresyon ng kanilang supervisor. Maaari ka namang maghanap ng ibang trabaho, Diana. Pero dito sa pabrika, hindi ka na namin pwedeng tanggapin pa. Tura ng supervisor. At sa isang iglap, lahat ng kanyang pinagpaguran ay naglaho na parang bula. Habang naglalakad pa uwi, hindi na napigilan ni Diana ang kanyang luha. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit na hawak ang sobre na naglalaman ng huling sweldo niya. Paano na kami ni Andrea? Bulong ni Diana sa sarili. Halos hindi na matapos ang problema at pagsubok sa buhay nilang mag-ina. At ngayon, wala na siyang trabaho. Wala na siyang pagkakakitaan at hindi niya alam kung saan pa siya kukuha ng pambayad sa tuition ni Andrea. Kinagabihan, habang tahimik na natutulog ang anak niya ay tahimik na lumuluha si Diana. Panginoon, kailan po ba matatapos ang paghihirap namin? Pabulong na tanong ni Diana ngunit wala siyang nakuhang kahit na anong sagot. Mula nang mawala ng trabaho si Diana, tila lalo pang naging mabigat ang pasanin nilang mag-ina. Wala na silang ibang pinagkukunan ng pera at kahit anong pilit niyang maghanap ng panibagong trabaho ay wala nang tumatanggap sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na niya kinayang ipagpatuloy ang pag-aaral ni Andrea.
Nakaupo silang dalawa sa kahoy na upuan sa kanilang maliit na apartment. Hawak ni Diana ang kapirasong papel kung saan nakalagay ang huling paalala mula sa paaralan na kailangan ng bayaran ang tuition ni Andrea. Anak, wala na tayong ibang pagpipilian. Alam kong gustong-gusto mo makatapos, pero kailangan mo munang huminto ulit sa pag-aaral. Napipilitang sabi ni Diana. Naiintindihan ko po, Mama. Huwag po kayong mag-alala. Hindi naman po ako titigil habang buhay. Babalik din po ako sa pag-aaral balang araw at magiging nurse din ako. Puno ng pag-asang wika ni Andrea sabay ngiti. Doon na bumagsak ang luha ni Diana. Niyakap niya ng mahigpit ang anak. Patawad, anak. Patawad kung hindi ko maibigay sa iyo ang buhay na nararapat sa iyo. Iyak ni Diana. Wala po kayong dapat nahingi ng tawad. Ginagawa niyo po ang lahat at nakikita ko po yun. Hindi po tayo habang buhay na ganito. Makakaahon din po tayo sa hirap. Tura ni Andrea habang hinahaplos ang likod ni Diana. Lalo pang naging mahirap ang kanilang sitwasyon sa mga sumunod na linggo. Halos wala na silang makain. Humantong sila sa puntong nangungutang na sila sa mga kapitbahay nila at sa mga tindahan para lang meron silang makain. Isang gabi, nasa hapagkainan ng mag-ina. Sa harapan nila ay may isang platitong asin at isang kaldero ng mainit na kanin. Hiyang-hiya si Diana. Hinayaan niya munang kumain si Andrea. Ngunit nang makita niyang isinubo ng anak ang kanin na walang kahit anong ulam, ay parang may tumusok sa puso niya. Pasensya ka na, anak. Ito lang ang kaya kong ibigay sa iyo ngayon. Nanginginig ang boses na wika ni Diana. Ngunit imbis na magreklamo, ngumiti si Andrea. Ayos lang po ito. Basta po magkasama tayo. Hindi ko na iniisip kung anong kinakain natin. Sagot ni Andrea. Hindi na kinaya ni Diana. Bumagsak ang kanyang luha. Pilit niyang tinakpan ang bibig para hindi humagulgol. Ngunit naramdaman niya ang mainit na haplos ng kamay ng anak niya sa kanyang braso. Hindi ganito ang buhay na gusto ko para sa iyo, Andrea. Kung nandito lang ang tatay mo, hindi tayo ganito. Iyak ni Diana. Naramdaman ni Diana ang bigat sa kanyang dibdib. Naalala niya ang pangako niya noon kay Andoy na hinding-hindi niya hahayaang maghirap ang kanilang anak. Ngunit ngayon, heto sila. Walang makain at walang direksyon ang buhay. Sa isip niya ay humingi siya ng tawad kay Andoy dahil hindi niya natupad ang pangako niyang yon. Nang sumunod na araw, maagang nagbihis si Diana. Umalis siya ng apartment nila na dala ang kanyang lumang bag kung saan nakasilid ang kanyang biodata, birth certificate at iba pang kinakailangang papeles sa pag-a-apply ng trabaho. Maghapong naglakad si Diana. Pumunta sa iba't ibang establishmento, nagtanong at nagbigay ng kanyang biodata. Ngunit lahat ay nagsabi na walang bakante o kaya ay masyado nang matanda si Diana para sa trabahong ina-applyan niya. Mag-aalas 5 na ng hapon nang mapadaan siya sa isang mamahaling seafood restaurant. Sa labas ng salamin nitong pintuan ay may nakapaskil na hiring waitress. Kaagad na sumiklab ang pag-asa sa kanyang dibdib. Nilapitan niya ang security guard at magalang na nagtanong kung pwedeng magpasa ng biodata. Tiningnan siya ng gwardya mula ulo hanggang paa, ngunit kalaunan ay kinuha rin ito ang biodata ni Diana. Nagpasalamat si Diana at umalis na rin siya kaagad. Kinabukasan, habang nag-aayos si Diana ng damit nila sa kanilang aparador, ay biglang nag-ring ang kanyang lumang cellphone. Nang makita niyang hindi pamilyar ang numero, ay agad niyang sinagot ito. Hello, sino po sila? Tanong ni Diana. Magandang araw po, kayo po ba si Diana Reyes? Sagot ng isang babae sa kabilang linya. Opo, ako nga po ito. Tugon ni Diana. HR department po ito ng Grand Vista Seafood Restaurant. Na-review po namin ang application form ninyo
At gusto po namin kayong imbitahan para sa job interview bukas ng 8 ng umaga. Tura ng babae. Muntik nang mapatalon si Diana sa tuwa. Talaga po? Salamat po. Sige po, pupunta po ako bukas. Masayang wika ni Diana. May favor lang po pala kami sa inyo, ma'am. Kailangan po talaga namin ng dagdag na waitress. Baka may kakilala pa po kayo na gusto rin mag-apply. Tanong ng babae sa kabilang linya. Sige po, kapag may kakilala po ako na gusto rin mag-apply, isasama ko po bukas. Masayang wika ni Diana at doon na natapos ang tawag na yon. Naisip ni Diana, wala siyang ibang alam na pwede niyang isama sa job interview bukas hanggang sa nakita niya si Andrea na abala sa paglilinis ng kanilang bahay. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Diana. Walang pagdadalawang isip na lumapit si Diana sa kanyang anak. Andrea, anak. Tawag ni Diana. Tumigil sa pagwawali si Andrea at napatingin sa ina. Bakit po? Tanong ni Andrea. May job interview ako bukas sa isang seafood restaurant. Naghahanap pa raw sila ng isang waitress. Naisip ko na baka gusto mong sumama at subukan mag-apply. Tanong ni Diana. Talaga po, Mama? Kapag natanggap tayo, ibig sabihin magiging magkatrabaho na tayo. Sige po, subukan po natin. Masayang wika ni Andrea. Mahigpit na hinawakan ni Diana ang kamay ng kanyang anak. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, pakiramdam niya ay may liwanag na sa dulo ng kanilang madilim na daan. Kinabukasan, maagang nagising sina Diana at Andrea. Pareho silang sabik sa kanilang job interview. Isinuot ni Diana ang kanyang puting blouse at itim na slacks. Lumingon si Diana sa anak at napansin niyang nakangiti ito habang suot ang pinakamaayos nitong damit. Handa ka na ba, anak? Tanong ni Diana. Opo, Mama. Pero kinakabahan din ako. Sagot ni Andrea habang inaayos ang kanyang buhok sa harap ng maliit na salamin. Normal lang yan, anak. Pero huwag ka mag-alala. Nandito lang ako. Dapat pareho tayong matanggap doon, ha? Hinaplos ni Diana ang likod ni Andrea. Bago sila lumabas ng bahay, sabay silang lumuhod sa harap ng maliit nilang altar upang magdasal. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Naway makapasa po kami sa interview at magkaroon ng maayos na trabaho. Gabayan niyo po kami. Taimtim na dasal ni Diana habang nakapikit. Pagkatapos ng kanilang panalangin, sabay silang lumabas ng kanilang apartment na puno ng pag-asa. Pagdating nila sa Grand Vista Seafood Restaurant, sinalubong sila ng security guard at dinala sa loob ng isang malinis at malamig na opisina. Doon ay isang babaeng nakasalamin at naka-uniform ang nakaupo sa harap ng desk, si Miss Rodriguez, ang mag-i-interview sa kanila. Unang tinawag ang pangalan ni Diana kaya lumabas muna si Andrea. Makalipas ang 15 minuto, lumabas si Diana na may ngiting hindi maitago. Anak, natanggap ako. Masayang bulong niya sa sobrang kasiyahan. Talaga po, Mama. Ang galing niyo naman. Masayang tugon ni Andrea. Hindi na nakapagsalita si Diana dahil tinawag na mag-i-interview si Andrea. Nagpaalam na si Andrea at pumasok na ito sa loob ng opisina. Habang nasa loob ng dalaga, hindi mapakali si Diana sa labas. Nagdasal siya na sana ay makapasa rin ang anak niya. Makalipas ang halos 20 minuto, bumukas ang pinto at lumabas si Andrea na tila walang emosyon. Nakayuko ito at mabagal na naglakad palapit sa kanya. Oh anak, kumusta? Natanggap ka rin ba? Nag-aalang ang tanong ni Diana. Hindi sumagot si Andrea. Nanatili itong nakayuko na parang malungkot. Napabuntong hininga si Diana. Inihanda niya ang sarili sa posibilidad na hindi natanggap ang anak niya. Andrea, ayos lang yan. Makakahanap ka pa naman ng ibang trabaho na para sa'yo. Malumanay na sabi ni Diana at hinawakan niya ang kamay ni Andrea. Nag-angat ng mukha si Andrea at saka ngumiti ng malaki. Biro lang, Mama. Natanggap din po ako gaya nyo. Sabi ni Andrea sabay tawa.
Anak naman, halos atakihin ako sa kaba. Natatawang sabi ni Diana pero hindi niya napigilang mapaiyak sa tuwa. Nagyakap silang mag-ina at hindi napigilan ni Diana na maluha sa labis na kasiyahan sa swerteng dumapo sa kanilang dalawa. Hanggang sa dumating na ang unang araw ng pagpasok ni Diana at Andrea sa Grand Vista Seafood Restaurant. Maaga silang dumating doon suot ang kanilang puting uniforme at itim na sapatos na medyo luma na, ngunit maayos pa namang tingnan. Kahit may halo pa rin kaba, mas nangingibabaw ang kanilang kasabikan sa bago nilang trabaho. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ng branch manager na si Almira, isang matangkad at matikas na babaeng nasa edad 30. Seryoso ang mukha nito at masungit tingnan. Dinala sila nito sa isang opisina upang doon kausapin. Mabuti at dumating kayo ng maaga. Dito sa Grand Vista, importante ang disiplina. Ayoko ng mga late. Ayoko ng makalat at higit sa lahat, ayoko ng tatamad-tamad. Panimula ni Almira. Tahimik na nakinig sina Diana at Andrea habang ipinaliliwanag ni Almira ang mga patakaran ng restaurant. Ang sabi pa nito, bawal ang mabagal kumilos, bawal ang makipagdaldalan habang nasa trabaho, at dapat laging maayos ang itsura. Napansin bigla ni Almira ang suot na sapatos ng mag-ina. Matalim itong tumingin kay Diana at saka kay Andrea. Wala na ba kayong mas maayos na sapatos? Mataray nitong tanong. Nagkatinginan sina Diana at Andrea bago sumagot si Diana. Pasensya na, Ma'am Almira. Ito lang ang meron kami sa ngayon. Pero kapag sumahod na kami ay uunahin namin ang pagbili ng bagong sapatos. Paliwanag ni Diana. Alam niyo ba kung anong klaseng restaurant ito? Puro mayayaman ang kumakain dito. Ayoko may makitang gusgusin na staff. Tandaan niyo ha, ang unang impresyon ay mahalaga. Singhal ni Almira. Napayuko si Diana at naramdaman niya ang panghuhusga ni Almira. Pero nanatili na lang siyang walang imik. Kung hindi lang talaga namin kayo kailangan ngayon, hindi namin kayo tatanggapin. Pero dahil kulang kami ng waitress, wala kaming choice. Sige na, magsimula na kayo sa trabaho at huwag kayong gagawa ng kapalpakan. Tandaan nyo, palagi akong nanonood sa mga ginagawa ninyo. Diretsyong sabi ni Almira. Sabay na tumango ang mag-ina at pilit na nilunok ang bigat sa kanilang dibdib. Kahit hindi magandang naging simula nila kay Almira, hindi nila hayaang mawala ang trabahong yun sa kanila. Sa mga lumipas na araw ay palaging maagang pumapasok sina Diana at Andrea sa Grand Vista Seafood Restaurant. Agad silang nagsusuot ng apron at tinatandaan ang mga gawain para sa buong araw gaya ng pagsisilbi ng pagkain, pagbibigay ng tubig sa mga customer, at paglilinis ng mga lamesa. Kahit pagod, nananatili silang masipag at masigla. Ngunit hindi naging madali para sa kanila ang pagpasok sa mundo ng pagiging waitress. Sa bawat kilos nila ay nakamasid palagi si Almira. Diana, anong tinatayo-tayo mo dyan? Dali mo yung mga basura sa labas! Sigaw ni Almira isang hapon kahit katatapos lang ni Diana sa pagsisilbi ng pagkain sa isang table. Opo, ma'am. Mabilis na sagot ni Diana. Agad na tumalima si Diana at kinuha niya ang mga basura. Habang naglalakad siya papunta sa likod ng restaurant, ay nakita siya ni Andrea na nagbubuhat ng mabibigat na bag ng basura. Agad itong lumapit at halatang hindi natuwa sa nakita. Mama, bakit ikaw nagtatapon ng basura? Hindi mo na po trabaho yan ah. Tura ni Andrea. Ayos lang anak. Inutos kasi sa akin to ni Ma'am Almira. Sagot ni Diana habang may pilit na ngiti sa labi. Napailing si Andrea. Hindi ko talaga maintindihan si Ma'am Almira. Kahit wala tayong ginagawang mali, lagi pa rin tayong pinagagalitan. Feeling niya yata siyang may-ari nitong restaurant na to eh. Irap ni Andrea. Huminto saglit si Diana at ibinaba ang basurang hawak. Anak, hayaan mo na. Huwag mo na lang papatulan ha. Basta gawin lang natin ang maayos ang trabaho natin. Paalala ni Diana. Pero dapat talaga sinasagot din yun paminsan-minsan eh. Tura ni Andrea.
Wag na, Andrea. Kapag sinagot mo si Mama Almira, baka pareho tayong mawalan ng trabaho. Alam mo naman kung gaano kahirap ang buhay natin kapag wala tayong trabaho, di ba? Mahinahong wika ni Diana. Napakagatlabi si Andrea at napipilitan itong tumango. Ngumiti muli si Diana at saka kinuha ang bag ng basura upang itapon yun sa labas ng restaurant. Mabilis na lumipas ang mga araw at kasabay ng pagsisikap ni Diana at Andrea na mapabuti ang kanilang trabaho, ay mas tumindi naman ang pang-aapi ni Almira sa kanila. Sa bawat pagkakataon, tila may nakahandang panibagong paraan si Almira para ipahiya at gawing miserable ang kanilang araw. Isang gabi, matapos ang dagsa ng mga tao sa restaurant, ay pagod na pagod sina Diana at Andrea matapos ang mahabang oras ng paglilingkod sa mga customer. Habang si Diana ay abala sa pagpupunas ng mesa, biglang dumating si Almira na may matalim na tingin. Diana, bakit ang bagal mo? Kanina ka pa dyan. Gusto mo bang maabutan pa yan ang susunod na kakain? Para kang pagong, ang bagal mong kumilos. Sigaw ni Almira. Napalingalinga ang ibang empleyado at may ilan pang nagtawanan nang marinig ang sinabi ng manager kay Diana. Napalunok si Diana at pinabilis ang kilos kahit pagod na siya. Samantala, si Andrea ay kasalukuyang nagbubuhat ng tray na puno ng maruruming pinggan. Baka sa mukha nito ang hirap. Pawis na pawis ito at wala na sa ayos ang buhok. Nang maipasok nito yon sa kusina, ay ito naman ang pinagdiskitahan ni Almira. Andrea, ano yung itsura mo? Para kang pulubi. Saka hindi ka pa rin nakakabili ng sapatos? Diyos ko, baka mapagkamalan kayo ng nanay mong namamalimos imbis na waitress. Singhal ni Almira. Napahinto si Andrea sa paglalakad. Napatingin ito sa luma nitong sapatos. Narinig ni Andrea ang bulungan at tawanan ng ilang katrabaho nila. Nangilid ang luha niya, ngunit hindi nito yun hinayaan na kumawala. Napakagat na lang ito sa labi at mabilis na nagpatuloy sa paglalakad upang mailagay na sa lababo ang mga dala. Hanggang sa dumating na ang araw ng kanilang sahod. Nakaupo ang mag-ina sa isang sulok ng staff room at binilang nila ang perang natanggap mula sa kanilang unang sweldo. Napabuntong hininga si Diana habang hawak ang pera. Anak, mukhang hindi pa tayo makakabili ng sapatos ngayon. Kakapusin tayo. May mga utang tayong kailangang unahing bayaran eh. Malungkot na wika ni Diana. Mama, siguradong magagalit na naman si Ma'am Almira sa atin. Hindi ba sabi niya kailangan na nating bumili ng bagong sapatos? Tura ni Andrea. Siguro naman maiintindihan niya tayo kung hindi pa tayo makakabili ngayon. Sagot ni Diana. Duda kung maiintindihan niya tayo. Kilala niyo po si Mama Almira. Masama po ang ugali nun. Ani Andrea sabay ismid. Bahagyang tinapik ni Diana ang kamay ng anak. Huwag kang magsalita ng ganyan, Andrea. Naniniwala akong lahat ng tao ay likas na mabuti. Baka may pinagdadaanan lang si Ma'am Almira kaya sa atin niya ibinubunto ng init ng ulo niya. Paliwanag ni Diana sa anak. Napailing si Andrea at sinuklay ng kamay ang kanyang buhok. Kahit may pinagdadaanan siya, hindi pa rin tama na sa atin niya ibuntun yun. May mga sarili rin tayong problema, pero pinipili pa rin nating makisama ng maayos sa lahat. Katwira naman ni Andrea. Tahimik lang si Diana. Sa loob-loob niya, totoo naman ang sinabi ni Andrea. Hindi naman madali ang buhay nila, pero hindi nila ginagawang dahilan yon para tratuhin ng masama ang ibang tao. Pero dahil iba't iba ang paraan ng mga tao sa pagharap sa problema, kahit paano'y naintindihan pa rin niya si Almira. Isang umaga, maagang dumating sina Diana at Andrea sa Grand Vista Seafood Restaurant. Pagod pa ang katawan nila mula sa nakaraang shift. Pero wala silang pagpipilian kundi ang pumasok pa rin. Kailangan nilang kumayod para sa pang-araw-araw nilang gastusin. Pagkapasok nila sa restaurant, agad silang hinarang ni Almira sa may entrance. Nakatukod ang kamay nito sa bewang at pinasadaan sila ng tingin mula ulo hanggang paa. Napangisi ito at may halong panunuyang nagsalita. Diana,
Hindi ba sumahod na kayo? Bakit ganyan pa rin ang itsura ng sapatos nyo? Napalunok si Diana. Hindi na siya nagulat sa puna ni Almira. Pero hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng hiya, lalo na't may mga katrabaho silang nakatingin habang pinagagalitan sila ni Almira. Pasensya na, ma'am. Nagkulang kami sa pera eh. Marami kaming kailangan bayaran sa bahay kaya hindi pa kami nakakabili ng bagong sapatos. Mahinahong sagot ni Diana. At ano naman ang pakialam ko sa mga gastusin nyo? Hindi ko na yung problema. Ang punto ko, dapat marunong din kayong mag-invest sa sarili nyo. Nakakahiya sa mga kumakain dito kung ganyan ang suot ninyo. Bulyaw ni Almira sa kanila. Kung problemado kayo sa sapatos namin, kayo na lang ang bumili para sa amin. Matapang na sabat ni Andrea. Andrea, tama na. Saway ni Diana sa kanyang anak. Ang tapang mo Sinasagot mo na ako ngayon? Baka nakakalimutan mo kung anong posisyon ko rito, Andrea. Kayang-kaya kong tanggalin ka rito at ang nanay mo. Nanlalaking mga matang wika ni Almira. Mabilis na yumuko si Diana at magalang na humingi ng paumanhin. Pasensya na, Ma'am Almira. Hindi lang po magandang naging tulog ng anak ko kaya mainit ang ulo niya ngayon. Hindi niya sinasadya mga nasabi niya. Pakiusap, huwag niyo po kaming tatanggalin sa trabaho. Pakiusap ni Diana. Matalim ang titig ni Almira sa kanila. Magpasalamat kayo at magandang mood ko ngayong umaga. Dahil kung hindi, sisisantihin ko talaga kayo mag-ina. Magtrabaho na nga kayo nang may pakinabang kayong dalawa. Nakairap na sigaw ni Almira. Tumalikod na ito at naglakad palayo sa kanila. Walang imik na hinawakan ni Diana ang kamay ni Andrea at naglakad na sila papunta sa locker area. Andrea, huwag kang magsasalita ng ganon kay Ma'am Almira. Huwag mo siyang sagutin ng pabalang. Kapag nagalit yun ng gusto, baka mawalan pa tayo ng trabaho. Kinakabahang wika ni Diana. Hindi sumagot si Andrea. Nakasimangot lang ito habang naglalakad. Nang makarating na sila sa locker area ay nagpalit na sila at sinuot ang kanilang uniform. Kahit paano'y nakahinga ng maluwag si Diana dahil hindi sila tinanggal ni Almira sa trabaho. Isang tanghali, break time na ni Diana at Andrea kaya lumabas muna sila para magpahangin at kumain na rin. Dala nila ang kanilang pagkain. Hindi na sila kumakain sa staff room dahil pakiramdam nila lahat ng katrabaho nila ay palagi silang pinag-uusapan at pinagtatawanan. Habang kumakain ay sinamantalayo ni Diana upang makausap ang kanyang anak. Andrea, anak, alam kong mahirap at nakakainis ang ginagawa sa atin ni Ma'am Almira, pero hindi ka dapat sumagot sa kanya ng ganon. Baka lalo niyan tayong pahirapan eh. Panimula ni Diana. Mama, hindi po pwedeng palagi tayong bahagang buntot sa kanya. Palagi na lang ba natin siyang hahayaan? Ma, hindi na po tama yung ginagawa niya sa atin. Halata namang power tripping na ang ginagawa niya eh. May inis na wika ni Andrea. Ano bang power tripping ang sinasabi mo? Nakakunot ang noong tanong ni Diana. Napabuntong hininga si Andrea. Mama, yung power tripping ginagawa ng isang taong nasa mas mataas na posisyon para ipakita na mas mataas siya sa iba. Yung tipong kahit wala naman tayong ginagawang mali, pahihirapan niya tayo. Hindi naman dahil manager siya, may karapatan na siyang apihin tayo. Paliwanag ni Andrea. Tahimik lang si Diana habang nakikinig. Sa loob-loob niya, may punto ang anak niya. Pero iba ang pananaw niya sa sitwasyon nila. Oo, mali talaga ang ginagawa ni Almira. Pero alam mong mahirap humanap ng trabaho ngayon. Kung mawalan tayo ng trabaho dahil sa pagsagot mo sa kanya, paano na tayo? Kinakabahang tanong ni Diana. Kahit naman hindi tayo sumasagot, pinapahirapan pa rin tayo. Hindi mo po ba nakikita? Lahat na lang tayong may kasalanan para sa kanya. Irap ni Andrea sabay subo ng pagkain. Anak, alam kong mahirap. Pero minsan mas mabuti ang magtiis kaysa makipagsagutan. Mas lalo lang tayong mahihirapan kung lalaban tayo eh. Hanggat kaya nating tiisin, tiisin na lang natin. Patuloy na pangungumbinsi ni Diana sa kanyang anak.
Umiling si Andrea at nagtagpo ang kanilang mga mata. Wala nang nagsalita sa kanilang dalawa at tahimik na nilang tinapos ang kanilang pagkain. Isang gabi, sa Grand Vista Seafood Restaurant ay bitbit ni Diana ang isang tray ng pagkain habang maingat na naglalakad patungo sa isang mesa ng mga customer. Subalit paglapag niya ng pagkain sa mesa, agad na sumimangot ang isang lalaki. Miss, hindi ito ang order namin ah. Reklamo ng customer. Pasensya na po, sir. Aayusin ko po agad. Sorry po. Paghingi ni Diana ng paumanhin. Mabilis niyang kinuha muli ang plato at bumalik sa kitchen upang ibalik ang maling order. Sa kasamaang palad, nakita yun ni Almira na agad lumapit sa kanya na may matalim na tingin. Anong nangyayari? Bakit ibinabalik mo ang mga yan dito? Madiing tanong ni Almira. Nagkamali ako ng bigay na order, ma'am. Sa table 12 po yata ito. Mahinang sagot ni Diana habang ramdam ang kaba sa kanyang dibdib. Diyos ko, Diana! Nakakahiya sa customer yung katangan mo! Malakas at galit na sigaw ni Almira na para bang sinadya nitong lakasan ng pagsasalita upang marinig yon ng ibang empleyado. Nagulat si Diana nang biglang lumapit si Andrea at hinarap nito si Almira. Nagkamali lang ang nanay ko, pero hindi siya tanga! Matapang na sagot ni Andrea kay Almira. Talaga ba? Ano bang tawag mo sa isang taong hindi man lang chinecheck kung tama ang dala niya bago iserve? Hindi ba tanga? Nakakalokong ngumiti si Andrea. Bakit ikaw? Perpekto ka ba? Wala ka ba nagawang mali kahit kailan? Sagot ni Andrea. Alam mo, Andrea, namumuro ka na sa akin eh. Wala kang respeto sa nakatataas sa'yo. Duro ni Almira kay Andrea. Hindi ka naman kasi karespe-respeto. Tugon ni Andrea. Mabilis na hinawakan ni Diana ang braso ni Andrea. Anak, tama na. Ayos lang naman ako. Bulong na pagpigil niya sa kanyang anak. Pero hindi nagpatinag si Andrea at nagpatuloy ito sa pagsagot kay Almira. Bakit? Porket mas mataas ka sa amin, pwede mo na kaming bastusin? Wala kang karapatang tawagin na tanga ang nanay ko. Nagtagpo ang tingin ni Almira at Andrea. Hanggang sa malakas na itinulak ni Almira si Andrea. Susugurin sana ni Andrea si Almira pero mabilis na pumagitna si Diana sa dalawa. Nairita si Almira sa pag-awat ni Diana kaya malakas siya nitong itinulak at bumagsak sa sahig. Mama! Sigaw ni Andrea. Agad itong yumuko upang tulungan si Diana. Muling tumingin si Andrea kay Almira at nanlisik ang mga mata nito. Mabilis itong tumayo at susugurin sana nito si Almira pero agad na hinawakan ni Diana ang binti ni Andrea kaya napahinto ito. Tama na, anak. Pakiusap, tama na. Nagmamakaawang samo ni Diana kay Andrea. Doon tila natauhan si Andrea. Nakita nito ang pagmamakaawa sa mukha ng kanyang ina. Samantalang si Almira ay ngumiti ng nakakaloko. Lumapit ito sa mag-ina at tiningnan sila na may kasamang pangmamaliit. Kahit anong gawin nyo, mga basura pa rin kayo kumpara sa akin. Anito at bigla na lang umalis na parang walang nangyari. Nang makauwi na sina Diana sa kanilang apartment ay nangihina siyang napaupo. Habang si Andrea ay nagsimulang alisin ang pagkakapusod ng kanyang buhok. Hindi pa rin makapaniwala si Diana sa nangyari kanina. Kahit paano ay nagpasalamat siya na hindi nagkasakitan sina Andrea at Almira. Andrea, hindi ba sinabi ko na sa'yo na wag mo nang sinasagot si Almira? Bakit ba hindi ka nakikinig sa akin? Nangihinang wika ni Andrea. Hindi ko po kayang hayaan lang na bastusin ka ng gano'n ng kahit na sino, lalo na ang Almira na yon. Tugon ni Andrea sabay harap sa kanya. Pero mas maganda kung kinausap mo siya ng mahinahon. Hindi lahat ng bagay ay dapat galit ang magiging tugon mo. Paliwanag ni Diana. Hanggang kailan tayo magtitiis? Hanggang kailan natin nahayaang tapak-tapakan po tayo ni Almira? Hindi ba pwedeng lumaban po tayo kahit minsan? Napapailing na tanong ni Andrea. May tamang paraan sa paglaban, Andrea. Hindi kailangan daanin sa init ng ulo o sa pagsagot ng pabalang. Hindi pagpapakamartir ang pagpapakumbaba, anak.
Ang tunay na malakas na tao ay hindi yung palaging lumalaban, kundi yung nakakaunawa kahit nasasaktan. Ang mga taong katulad ni Almira, may araw din sila. Hindi natin kailangan bumaba sa antas nila para lang ipakita na hindi tayo mahina. Tandaan mo na palagi nating piliing maging mabuti, anak. Paliwanag ni Diana sabay ngiti. Tumahimik si Andrea. Tila pinoproseso nito ang sinabi ni Diana. Ang hirap naman po niyan, ma. Hindi ko po kayang maging kasing bait ninyo. Natatawang ungot ni Andrea. Natawa si Diana at tinaplos ang buhok ng anak. Niyakap niya ito upang iparamdam na kahit anong mangyari ay magkakampi pa rin silang dalawa. Nang sumunod na gabi, matapos ang closing ng restaurant ay nagsimula ng maglinis at mag-ayos ang mga empleyado para makauwi na silang lahat. Nang matapos na ang huli nilang gawain para sa gabing yon, ay naghanda na ang iba para makauwi. Ngunit bago pa man sila makapunta sa kanilang locker area, ay biglang dumating si Almira at pumalakpak ito ng 3 beses, kaya napatingin ang lahat dito. Wag muna kayong aalis. May kailangan pa akong sabihin sa inyo. Malakas at maotoridad na wika ni Almira na nakatayo sa gitna ng dining area at may hawak na isang papel. Agad na huminto ang lahat sa pag-alis at naghintay ng kung anong sasabihin ni Almira. Makinig kayong lahat. Kinuha ang Grand Vista Seafood Buffet para mag-cater sa isang event para sa mga VIP sa isang 5-star hotel bukas ng gabi. At pumili ako ng ilan sa inyo na makakasama sa event na yon. Panimula ni Almira. Bahagyang lumakas ang bulungan sa paligid. Kita sa mukha ng mga empleyado ang kasabikan at lahat ay umasang mapili para sa trabahong yon dahil siguradong meron yung dagdag na sweldo. Napangiti si Diana. Isang malaking bagay yon para sa kanila ni Andrea. Lalo pat kailangan nila ng dagdag na pera para sa gastusin sa bahay. Siyempre, dahil hindi basta-bastang event yon ay hindi lang basta-basta ang isasama ko. Dapat presentable kayong lahat at hindi nakakahiya sa mayayamang taong aattend doon. Tura ni Almira sabay tingin kina Diana at Andrea. Alam ni Diana na sila ng anak niya ang pinaparinggan ni Almira. Ramdam niyang may halong pangmamaliit ang sinabi nito. Pero hindi siya nagsalita. Mas pinili niyang manatiling tahimik. Isa-isa nang binasa ni Almira ang mga pangalan ng mga empleyadong makakasama sa event. Kada tawag ng pangalan ay may mga nagkakatinginan at ang ilan ay hindi maitago ang ngiti sa labi. Hanggang sa marinig ni Diana ang sarili niyang pangalan at ang pangalan ni Andrea. Napatingin si Diana sa kanyang anak. Ngumiti siya pero si Andrea ay napapailing. Nang matapos ang pag-anunsyo ng mga pangalan, ay sinabi na ni Almira na maaari na silang makauwi. Agad na nag-alisan ng ibang empleyado. Ang ilan ay excited, habang ang iba naman ay malungkot dahil hindi napili. Matapos na bumaba ng jeep ay naglakad na sina Diana at Andrea papunta sa kanilang apartment. May kaba at saya sa dibdib ni Diana dahil sa paparating na event bukas ng gabi. Masaya ako na napili tayo, anak. Dagdag kita rin yun at baka may tip pa tayong makuha. Masayang wika ni Diana. Mama, obvious na kaya lang tayo isinama ni Almira kasi umaasa siyang magkakamali tayo dun sa event. Gusto niya tayong mapahiya sa harap ng mga mayayamang tao. Sambit naman ni Andrea. Huwag ka nga mag-isip ng negative, anak. E di ang gawin natin, ipakita natin na hindi tayo magkakamali at papalpak. Hindi ba mas maganda kung ipakita natin kay Almira at sa lahat na kaya natin maging pinakamagaling na waitress sa buong mundo? Sabi naman ni Diana. Grabe ka naman, ma. Pinakamagaling talaga sa buong mundo agad. Nangingiting tura ni Andrea. Nagkatinginan silang mag-ina at sabay na natawa. Habang patuloy na naglalakad pa uwi, ay unti-unting napawi ang pagod ni Diana dahil alam niya na sa kabila ng hindi magandang pakikitungo sa kanila ni Almira sa restaurant, ay magkasama pa rin sila ng kanyang anak. Maagang nagising si Diana kinabukasan. May halong kaba at pananabik sa kanyang dibdib.
Alam niyang malaking oportunidad ang makasama sa event mamayang gabi para sa kanila ni Andrea. Pero hindi rin niya maiwasang mag-alala. Habang nag-aalmusal sila, napatingin siya sa sapatos nilang mag-ina. Hindi yun bagay sa isang engranding event sa mamahaling hotel. Anak, sandali lang ha. Pupunta lang ako kay Aling Melly. Basag ni Diana sa katahimikan. Bakit po, Mama? Anong gagawin mo kina Aling Melly? Nagtatakang tanong ni Andrea. Manghihiram lang ako ng sapatos natin para naman presentable tayo mamaya. Nakangiting tugon ni Diana. Hindi na tinapos ni Diana ang pagkain. Tumayo na siya at nagtungo sa bahay ni Aling Melly. Hindi naman siya nabigo dahil pinahiram siya nito ng maayos na mga sapatos na gagamitin nila ng kanyang anak para sa event mamayang gabi. Pagsapit ng hapon ay hindi na dumaan sina Diana sa Grand Vista Seafood Restaurant. Dumiretso na sila sa hotel upang tumulong sa pag-aayos ng pagkain at mga lamesa doon. Nang makapasok na sila sa venue, ay napanganga sila sa ganda ng napakalaking function room kung saan gaganapin ang event. Habang abala sina Diana at Andrea sa pag-aayos ng mga lamesa, ay biglang lumapit si Almira. Nakataas ang kilay nito at nakapamewang. Tila sinusuri nito kung may mali sa ginagawa nila. Abat ang sipag nyo ngayon ani Almira na may halong panguyam. Hindi sumagot sina Diana at Andrea at patuloy lang sa kanilang ginagawa. Muli silang tiningnan ni Almira mula ulo hanggang paa bago muling nagsalita. Makinig kayo. Ayoko ng kapalpakan ngayong gabi. Lalo na mula sa inyo. Magpasalamat kayo sa akin kasi kahit hindi maganda ang performance nyo sa restaurant, sinama ko kayo rito. Lalo ka na, Andrea. Kung hindi lang ako naaawa sa inyo kasi alam kong kailangan nyo ng pera. Nangiinsultong sabi ni Almira. Sa halip na sumagot o sumimangot, nagkatinginan lang sina Diana at Andrea at tahimik na ipinagpatuloy ang trabaho. Sa isip-isip ni Diana, wala siyang balak patulan si Almira. Mas mainam ng patunayan na lang nilang mag-ina ang kanilang kakayahan sa pamamagitan ng gawa at hindi ng salita. Pagsapit ng gabi, ay unti-unti nang dumarating ang mga panauhin. Agad napansin ni Diana ang engranding kasuotan ng mga bisita. Ang mga lalaki ay ibinida ang kanilang mamahaling suit, habang ang mga babae naman ay nakasuot ng napakagagandang nightgown. Bakas ang yaman sa kilos at pananalita ng bawat isa. Habang pinagmamasdan ni Diana ang mga taong dumarating, ay saglit siyang naglakbay pabalik sa nakaraan. Noon ay naging bahagi siya ng ganoong mundo. Ilang event na rin para sa mayayaman ang nadaluhan niya. Pero matagal niya nang tinanggap ang katotohanan na hanggang alaala na lang ang buhay na yon. Isang matalim na buntong hininga ang pinakawala ni Diana bago tuluyang ibinalik ang atensyon sa trabaho. Makalipas ang ilang sandali, ay naging abala na mga waiter at waitress sa pag-serve ng pagkain. Sa entablado, isang host ang umiti at nagsalita. Ngayong gabi, bibigyan natin ng parangal ang mga business owner na patuloy na tumutulong sa iba't ibang charity foundations. Nagpalakpakan ng mga bisita. Habang patuloy ang programa ay mas naging abala si Diana at ang iba pang katrabaho niya sa pagsisilbi sa mga bisita. Siniguro niyang maayos ang lahat at hindi niya hinayaan na may makitang mali si Almira sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, ay mas lalong naging abala sina Diana sa pagsisilbi sa mga panauhin. Ang paligid ay punong-puno ng mga kilalang negosyante at personalidad. Sa bawat sulok ay may mga waiter at waitress na nagdadala ng masasarap na putahe. At isa na ron si Diana na bitbit ang isang tray na puno ng seafood dishes. Meron doon mga malalaking lobster, sugpo, at iba pang mamahaling pagkaing dagat. Maingat siyang naglakad sa pagitan ng mga lamesa at sinisiguro niyang hindi siya matatalisod o mababangga ng kahit sino. Alam niyang kailangan niya maging perpekto sa trabahong yon, lalo na at alam niyang nanonood si Almira. Habang maingat na naglalakad si Diana, ay biglang lumapit si Andrea sa kanya. Mama, alam mo bang nandito pala yung owner ng restaurant kung saan tayo nagtatrabaho? Narinig ko lang sa ibang waiter.
Bulong ni Andrea sa kanya. Totoo ba yan? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Diana. Tumango si Andrea. Opo, baka po tinitignan niya kung maayos tayo magtrabaho. Tura ni Andrea. Napabuntong hininga si Diana at ngumiti. Kung ganon, lalo nating kailangan pagbutihin ha. Dapat hindi tayo mapahiya. Oo nga po ma. Sige na, ingat ka po ha. Bumalik na po tayo sa pagtatrabaho. Sabi ni Andrea sabay ngiti. Ngumiti rin si Diana bago muling nagpatuloy sa paglalakad. Ramdam niya ang kaba. Pero mas nanaigang determinasyon niyang ipakita na karapat-dapat siya sa trabahong yon. Ngunit sa isang iglap, bigla niyang naramdaman ang pagtama ng isang paa sa kanyang paa. Dahil doon ay natalisod siya at nawala ng balanse. At sa isang iglap, bumagsak siya sa sahig. Kasabay ng pagbagsak niya ay ang pagtapon din ng tray na dala-dala niya. Ang mamahaling seafood dishes ay tumalsik sa ere at bumagsak sa isang matandang lalaki na nakatayo sa unahan ni Diana. Napahinto ang mga tao sa ballroom at biglang namayani ang katahimikan. Lahat ng mata ay nakatuto kay Diana na nakaluhod sa sahig. Namutla siya sa labis na kahihiyan. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang nagpipigil ng ngiti si Almira na tila nasisiyahan sa kanyang sinapit. At pagkatapos ng ilang segundo ng nakakabinging katahimikan, ay narinig niya ang boses ni Almira. Diyos ko, Diana! Ano ka ba? Napakabobo mo! Tignan mong ginawa mo! Pasigaw na sabi ni Almira. Nanginig si Diana sa kahihiyan. Ramdam niya ang matatalim na titig ng mga bisita na nakatuon sa kanya. Ang ilan sa kanila ay nagsimula ng magbulungan. At may ilan pang halatang pinipigil ang pagtawa. Mabilis namang lumapit si Andrea at inalalayan si Dianang makatayo. Ma, ayos ka lang po ba? Tanong nito na may kasamang pag-aalala. Ngunit bago pa makasagot si Diana, ay nakita niyang biglang nag-iba ang ekspresyon ni Almira nang makita nito ang matandang lalaki na natapunan ni Diana ng seafoods. Ang mamahaling kasuotan nito ay punong-puno na ng mantika at sarsa ng seafood. Nanlamig si Diana sa nakita. Pakiramdam niya ay bumigat ang kanyang katawan at tila gusto niyang lamunin na lang siya ng lupa. Diana, wala ka talagang utak! Alam mo ba kung sino ang tinapunan mo ng pagkain? Si Don Gregorio yan, ang may-ari ng restaurant kung saan ka nagtatrabaho! Bulyaw ni Almira. Dahan-dahang inilibot ni Diana ang kanyang mata. Napansin niya ang ibang staff na nagtatakbuhan na papunta sa matandang lalaki at halatang nag-aalala. Patuloy naman si Almira sa pagbulyaw kay Diana. Ano ka ba, Diana? Napakawalang silbi mo! Dapat pala hindi na kita sinama rito! Nakakahiya ka! Galit na sigaw ni Almira habang nakatingin kay Diana ang lahat ng naroroon. Nakatulala lang si Diana at hindi makapagsalita. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa hindi niya matanggal ang tingin sa matandang lalaki sa kanyang harapan. Nanginginig ang kanyang katawan. Hindi dahil sa galit ni Almira, kung hindi dahil sa pagkagulat. Labis na nagimbal si Diana nang mapagtanto niya na ang matandang lalaking nasa kanyang harapan ay walang iba kundi ang kanyang ama na matagal niya nang hindi nakita. Nagbabalik ang lahat ng sakit sa puso ni Diana, lalo na noong panahong lumapit siya rito upang humingi ng tulong para sa pagpapagamot ng kanyang asawa, ngunit tinanggihan siya nito. Isang matigas na pagtanggi na naging dahilan ng kanyang walang hanggang hinanakit. Diana, sumagot ka! Ano? Nawalan ka na ba ng dila? Hindi ka man lang ba hihingi ng sorry? Patuloy na bulyaw ni Almira na halatang nabubwisit na sa pananahimik ni Diana. Ngunit bago pa man makapagsalita si Diana, ay hinablot ni Almira ang isang babasaging pitchel mula sa mesa at walang alinlangang ibinuhos ang malamig na tubig kay Diana. Napasinghap si Diana habang ang tubig ay bumalot sa kanyang katawan. Dumaloy ang tubig mula sa kanyang buhok hanggang sa kanyang katawan.
Almira, sumusobra ka na! Isa ka pa! Ang dapat sa'yo'y paliguan para mahimasmasan! Galit na sigaw ni Almira at tinaas muli ni Almira ang pitsil at ibinuhos din ang natitira pang tubig kay Andrea. Napakasama mo talaga, Almira! Galit na sigaw ni Andrea. Dapat lang yan sa inyong mag-ina. Total pareho lang naman kayong mga walang kwenta! Sagot ni Almira. Hindi man lang ito nagsisi sa ginawa nito kina Diana at Andrea. Tama na yan, Almira! Maotoridad na sigaw ni Don Gregorio. Napatingin si Almira kay Don Gregorio nang marinig ang malamig at mabigat na tinig ng Don. Agad na napatingin si Almira sa matanda habang nakakunot ang noo. Don Gregorio, pasensya na po. Hindi ko lang matanggap ang kapabayaan ng babaeng ito. Ani Almira. Almira, simula ngayon ay ayoko nang makita ang pagbubukha mo sa restaurant ko. Si Santi ka na! Malakas na sigaw ni Don Gregorio. Don Gregorio, nagkakamali po kayo. Itong si Diana po ang dapat niyong sisantihin at hindi ako. Isama niyo na rin po ang anak niyang talakera na si Andrea. Halos mautal-utal na wika ni Almira. Ikaw ang dapat na bawala sa aking restaurant, Almira. Hindi mo ba alam na ang binuhusan mo ng tubig ay ang anak at apo ko? Hindi ko akalain na may kagaya mong empleyado sa aking restaurant. Napakawala mong respeto sa mga mas mababa sa'yo. Kaya ngayon, ikaw naman ang ibababa ko para matuto ka ng leksyon. Mariing wika ni Don Gregorio. Halos lahat ng bisita sa ballroom ay natigilan sa sinasabing yon ni Don Gregorio. Si Almira ay natigalgalan at hindi makapaniwala sa narinig. Nagbibiro lang po kayo, di ba, Don Gregorio? Tanong nito na may alanganing ngiti. Samantala, si Diana ay hindi na napigilan ang pag-agos ng kanyang luha, lalo na nang tumingin sa kanya ang kanyang ama. Diana, patawarin mo ako. Nangingilid ang luhang sabi ni Don Gregorio. Nakikiusap ako sa iyo. Bumalik na kayo ng apo ko sa bahay natin. Pinagsisisihan ko na ang lahat ng nagawa ko sa iyo noon. Dugtong pa nito. Napailing si Diana. Naalala niya kung paano siya itinakwil noon ni Don Gregorio. Kung paano siya tinuring nito nang wala ng halaga dahil sa kanyang mga naging desisyon. Naalala niya ang panahong lumapit siya rito upang humingi ng tulong nang magkasakit si Andoy at kung paanong tumanggi itong tumulong na para bang wala siyang halaga bilang anak nito. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Andrea. Halika na anak. Kailangan na nating umalis dito. Sabi ni Diana kay Andrea. Naguguluhang tumingin si Andrea sa kanya at bago pa ito makapagsalita, ay mabilis niya na itong hinila palabas ng lugar na yon. Narinig niya ang pagtawag ni Don Gregorio pero hindi niya ito pinansin dahil ang tanging gusto niya ay ang makalayo sa lugar na yon at makalayo sa kanyang ama. Pagdating ni Diana at Andrea sa kanilang bahay ay pareho silang tahimik at walang gustong magsalita. Pareho nilang nararamdaman ang bigat ng nangyari kanina. Maya-maya ay hinarap ni Andrea si Diana. Mama, totoo po ba yung sinabi ni Don Gregorio? Diretsong tanong ni Andrea sa kanya. Hindi gumalaw at nagsalita si Diana. Yumuko siya dahil hindi niya alam kung handa na ba siyang sabihin sa kanyang anak ang katotohanan. Ma, magsalita naman kayo. Karapatan ko pong malaman ang katotohanan. Totoo ba? Siya po ba talaga ang tatay niyo? Mas madiin na tanong ni Andrea. Napapikit si Diana. Alam niyang hindi niya nakaya pang itago kay Andrea ang katotohanan. Huminga siya ng malalim bago nagsimulang magsalita. Oo anak, si Don Gregorio ang tatay ko at siya ang lolo mo. Mahina pero malinaw na pag-amin ni Diana. Ibig mo pong sabihin, lolo ko may-ari ng restaurant kung saan tayo nagtatrabaho? Hindi makapaniwalang tanong ni Andrea. Oo,
Pero hindi ko alam na siya palang may-ari nun. Kung alam ko lang, hindi na sana tayo nagtrabaho ron. Malamig na tugon ni Diana. Pero bakit hindi mo po sinabi sa akin noon na may mayaman pala akong lolo? Saka bakit parang galit ka po sa kanya? Nagtatakang tanong ni Andrea. Dahil napakahigpit niya sa akin noon, Andrea. Tutol siya sa relasyon namin noon ng tatay mo dahil hardinero namin ang tatay mo. Gusto niya akong ipakasal sa isang lalaking hindi ko naman mahal kaya nagtanan kami ng ama mo. At dahil sa ginawa ko na yun, itinakwil niya ako. Humingi rin ako ng tulong sa kanya nung nagkasakit ang tatay mo pero hindi niya tayo tinulungan. Ipinagtabuyan niya ako. Kaya sabihin mo, Andrea, paanong hindi ako magagalit sa kanya? Puno ng hinanakit na sagot ni Diana. Pero ma, sa tingin ko po nagsisisi na siya. Kanina kitang-kita ko sa mukha niya yun. Mukhang totoo po ang pagsisisi niya. Baka naman po, dapat mo siyang bigyan ng isa pang pagkakataon. Tura ni Andrea. Umiling si Diana. Hindi ganun kadali, anak. Hindi mo alam kung gaano kahirap para sa akin ang pinagdaanan ko. Hindi mo alam kung paano ako tiniis ng lolo mo noon at kung paano niya ako ipinagtabuyan nung humingi ako ng tulong sa kanya. Anong akala niya? Isang sorry lang, magiging okay na ang lahat? Naluluhang wika ni Diana. Pero mama, Giit ni Andrea. tama na Andrea. Huwag mo akong pilitin. Hindi pa ako handang magpatawad. May nahon pero matigas na sambit ni Diana. Hindi na hinintay ni Diana na magsalita pa si Andrea at nagtungo na siya sa kwarto nila. Nang humiga na siya sa kama, ay doon na niya tuluyang pinakawala ng luhang kanina pa niya pinipigilan. Sa mga sumunod na araw, pilit na isinantabi ni Diana ang nangyari. Pero hindi niya maiwasang maisip ang kanyang ama. Hindi na sila bumalik ni Andrea sa restaurant. Hindi dahil sa takot, kundi dahil hindi pa siya handang makaharap ang kanyang ama. Sa tuwing naiisip niyang muli silang magkikita ni Don Gregorio, may kung anong mabigat siyang nararamdaman sa kanyang dibdib. Sa kabila ng lahat, tila naunawaan naman ni Andrea ang damdamin ni Diana. Hindi na siya nito tinanong tungkol sa lolo nito, bagamat ramdam ni Diana na gusto nitong pag-usapan ang bagay na yon. Isang hapon, habang nakaupo si Diana sa lumang bangko sa loob ng kanilang apartment, ay hindi niya napigilan ang sariling balikan ng alaala nung bata pa siya at labis ang paghanga niya sa kanyang ama. Naalala niya kung paano siya nito isinakay sa balikat nito noong maliit pa siya at kung paano siya nito dinadala sa isang tindahan ng mga laruan at hinahayaan siya nitong mamili ng laruang gusto niya. Naalala niya rin kasi ang boses ng kanyang ama tuwing ginagabayan siya nito sa pagbabasa ng mga libro at kung paano siya tinuturuan nitong magsulat ng maayos. Noon, labis niyang hinahangaan ang katalinuhan ng kanyang ama, ang paraan nitong mag-isip at ang matibay nitong paninindigan. At higit sa lahat, naalala niya kung paano siya nito ipinagmamalaki sa lahat at kung paano sinasabi ni Don Gregorio sa ibang tao na siya ang pinakamagandang biyaya sa buhay nito. Ngunit sa isang iglap, lahat ng yon ay naglaho nang magsimula nitong kontrolin ang buhay niya. Naputol ang pagbabalik tanaw ni Diana nang lumapit si Andrea. Mama, ayos ka lang po ba? Tanong ni Andrea habang maingat itong umupo sa tabi niya. Tumango si Diana at pilit na ngumiti. Oo anak, napapagod lang siguro ko. Tugon ni Diana. Pinagmasdan siya ni Andrea na para bang may nais itong sabihin o itanong sa kanya. Napabuntong hininga si Diana dahil hindi niya alam kung kailan siya magiging handa na patawarin ng kanyang ama. Pero sa kaloob-looban niya ay naroon ang pagnanais na muli niyang makasama ang kanyang ama. Kung kaya lang niyang burahin ang sakit ng nakaraan, matagal na sana niya yung ginawa. Isang umaga, sumapit na ang kaarawan ni Diana. Maaga siyang nagising at naisip niyang maghanda kahit papano. Nagdesisyon siyang maghanda ng kahit simple. Naisipan niyang magluto ng pansit sa araw na yon.
Matapos maligo at magbihis ng simpleng duster, ay dumiretso siya sa palengke upang bumili ng mga sangkap para sa lulutuin niyang pansit. Pinilisan na lang niya ang pamimili at makalipas ang ilang sandali ay nakabalik na siya sa apartment nila. Nang makabalik siya ay sinalubong siya ni Andrea ng may malapad ng ngiti. Happy birthday, Mama! Masiglang bati ni Andrea sabay yakap kay Diana. Natawa si Diana at ginulo ang buhok ng anak. Salamat anak. Mukhang mas excited ka pa kaysa sa akin ha. Napangiti si Andrea. Siyempre naman po, kasi may sorpresa po ako para sa'yo. Tura ni Andrea. Sorpresa? Ano na namang kalokohan yan? Pabirong tanong ni Diana. Hindi po ito kalokohan, Ma. Pero bago ko ipakita, kailangan mo munang ipikit ang mga mata mo at pipiringan kita. Nakangiting wika ni Andrea. Hindi mo ba ako i-hazing? Natatawang biro ni Diana. Isang mataginting na tawa ang kumawala sa bibig ni Andrea. Mama naman, hindi syempre no. Dali na, pipiringan lang kita. Natatawang sambit ni Andrea. Dahil sa tiwala naman si Diana sa kanyang anak, ay pumayag na siya sa gusto nitong gawin sa kanya. Kinuha ni Andrea ang isang malinis na panyo at maingat na ipinalibot nito yon sa mga mata ni Diana. Nang matiyak nito na hindi na nakakakita si Diana, ay hinawakan nito ang kamay niya. Okay, Ma. Huwag ka mag-alala. Ako ang gagabay sa'yo. Tura ni Andrea. Saan mo ba ako dadalhin? Tanong ni Diana habang hinahayaan niya si Andrea ang alalayan siya palabas ng bahay. Hindi na surprise kung sasabihin ko. Natatawang sagot ni Andrea. Sa bawat takbang, dama ni Diana ang mainit na sikat ng araw sa kanyang balat. Hindi niya alam kung saan sila patungo, pero nagtiwala siya kay Andrea. Maya-maya, naramdaman niyang sumakay sila sa isang sasakyan. Narinig niya ang pagsara ng pinto at ang pag-andar ng makina. Tahimik lamang si Andrea habang nakaupo sa tabi ni Diana. Hawak nito ang isa niyang kamay at ilang minuto na rin silang bumabiyahe hanggang sa huminto na ang sasakyan. Narinig ni Diana ang pagbukas ng pinto ng sasakyan at muli siyang inalalaya ni Andrea pababa. Nagpatuloy sila sa paglalakad at hindi alam ni Diana kung bakit. Pero may kung anong kabang bumabalot sa kanyang dibdib. Andrea anak, saan mo ba ako talaga dadalhin? Naiinip na tanong ni Diana. Malapit na po tayo, Ma. Konti na lang po. Tugon ni Andrea. Naramdaman ni Diana na pumasok sila sa isang pinto. Maya-maya ay pinatayo siya ni Andrea at napakatahimik ng paligid. Ilang minuto na ang lumipas pero nakapiring pa rin si Diana at hindi na niya kinaya ang pagkainip. Andrea, kanina pa ako nakatayo rito. Tatanggalin ko na ang piring ko. Tura ni Diana at mabilis niyang inalis ang panyong nakatakip sa kanyang mga mata. Bahagyang napaatras si Diana nang malaman niyang nasa loob sila ng Grand Vista Seafood Restaurant. At sa kanyang harapan ay nakatayo si Don Gregorio. Nakatingin ito sa kanya nang may lungkot sa mga mata. At sa tabi nito ay naroon si Andrea na halatang kinakabahan sa magiging reaksyon niya. May ilang empleyado ng restaurant sa paligid nila. Sinasabi ko na nga ba't isa na naman itong kalukuhan eh. Andrea, tara na. Umuwi na tayo. Naiinis na sabi ni Andrea at hinawakan niya sa kamay ang kanyang anak. Mama, hindi po tayo aalis. Panahon na para makausap mo si Lolo. Tutol ni Andrea. Natigilan si Diana. Unti-unting napuno ng galit ang kanyang puso habang nakatingin sa kanyang ama. Bakit mo ito ginawa, Andrea? Sinabi ko na sa'yo na ayoko na siyang makita. Singhal ni Diana. Ma, ilang araw na po kami nagkikita ni Lolo. Kaya alam ko na labis na siyang nagsisisi. Hinanap niya tayo pero hindi niya tayo mahanap. At ngayong nandito na siya, please ma, bigyan mo naman po siya ng chance na makausap ka. Sabi ni Andrea. Diana, anak, hindi na ako magdadahilan sa mga nagawa kong pagkakamali sa iyo.
Alam kong lahat ng ginawa ko noon sa iyo ay dulot ng pagiging makasarili ko at kagustuhan na makontrol ka gaya ng iba mong kapatid. Lumuluhang wika ni Don Gregorio. Humakbang ito papalapit, ngunit nanatiling matigas ang tingin ni Diana. Hindi nagsalita si Diana at nagpatuloy ang kanyang ama sa pagsasalita. Matagal ko kayong hinanap dahil gusto kong magkaayos tayo. Alam kong huli na ang lahat para itama ang lahat ng mali ko. Pero sana, pagbigyan mo kong maging ama mo sa mga nalalabi kong araw dito sa mundo. Puno ng sinseridad na turan ni Don Gregorio. Napapikit si Diana. Daman niya ang pagiging puro sa bawat salitang binibitiwan ng kanyang ama. Ngunit ang mga alaala ng nakaraan ay bumabalik din sa kanya. Ang sakit, ang pagtatakwil, at ang pagkawala ng lalaking kanyang minahal. Akala mo ba ganun lang kadali ang lahat? Naluluhang tanong ni Diana. Napayuko si Don Gregorio at tuluyan na itong napahagulgol. Mama, alam kong walang pwedeng magdikta kung kailan maghihilom ang sugat sa puso mo. Pero hindi maghihilom ang sugat na yan kung hindi ka magpapatawad. Sambit ni Andrea habang lumuluha na rin. Hindi nakasagot si Diana. Muli niyang tiningnan si Don Gregorio at doon niya napansin na matanda na ito. Hindi na ito kasing tikas ng dati at maputi na ang buhok nito. Ayaw man niyang aminin pero alam niyang bilang na ang araw nito. Nakaramdam siya ng takot na baka mawala ito nang hindi man lang sila nagkakaayos. Diana, araw-araw kitang iniisip. Noong itinakwil kita, inakala kong kaya kong mabuhay nang hindi ka kasama. Pero hindi pala. Araw-araw akong pinahihirapan ang aking konsensya. Hindi ako naging mabuting ama sa'yo. At wala akong karapatan para humingi ng tawad. Pero nandito pa rin ako. Nagbabakasakali na sana. Kahit papano'y mapatawad mo pa ako. Nagmamakaawang wika ni Don Gregorio. Napahagulgol na rin si Diana hanggang sa lumapit siya rito at niyakap niya ito ng mahigpit. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman niya ang init ng yakap ng isang ama. Matagal silang nagyakapan habang umiiyak. Pinakawalan nila ang lahat ng sama ng loob at sakit na matagal nilang kinimkim. Nakita ni Diana ang saya sa mukha ni Andrea habang umiiyak at pinanonood silang mag-ama. Ang ilang empleyado ng restaurant ay naluluha na rin habang nakatingin sa kanila. Para kay Diana, ang pagkakasundo nila ng kanyang ama ang pinakamagandang regalong natanggap niya sa kanyang kaarawan. Makalipas ang ilang araw ay muling bumalik si Diana kasama si Andrea sa mansyon ni Don Gregorio. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman niya ang katahimikan sa kanyang puso. Isang kapayapaang matagal niyang inakala na hindi niya na mararamdaman muli. Hindi na siya alipin ng puot at hinanakit. Sa halip, pinili niyang palayain ang sarili mula sa bigat ng nakaraan. Mula noon, tiniyak niyang bawat araw na lilipas ay magiging mahalaga para sa kanilang lahat. Nagpatuloy sa kanyang pag-aaral si Andrea. Samantala, ipinagkatiwala naman ni Don Gregorio kay Diana ang pamamahala ng Grand Vista Seafood Restaurant. Nagamit ni Diana ang kanyang talento sa negosyo. Hindi na niya muling nakita si Almira, ngunit wala na siyang galit para rito. Sa halip, hiniling na lamang niya na sana ay natuto na rin ito mula sa kanilang pinagdaanan. Sa huli, natutunan ni Diana na ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nakagawa ng pagkakamali sa kanya. At sa pagbabalik niya sa piling ng kanyang mahal na ama, natutunan niyang ang pamilya, gaano man katagal na wasak, ay posible pa ring mabuong muli kung hahayaan lang niya na maghilom ang sugat sa kanyang puso at kung pagmamahal at pagpapatawad ang kanyang paiiralin.
Wakas!